Ako si Chu Shenchen. Naglalak ng pagkain ng bigla akong napunta sa ibang panahon. Nang magising ako, narito ako sa bulok na dampa na puno ng amoy ng amag. Naging isang sinaunang sugaron na namatay dahil sa utang sa sugal. Bugbog ang buong katawan. Maging ang biling asawa kong si Su Qinghe ay naapi. Pero mabuti na lang, ang buong Mo Space ay sumama sa akin. Babaguhin ko ang malungkot kong kapalaran. Aray, ang sakit. Hindi ba't naghahatid ako ng pagkain sa harap ng supermarket? Tinamaan ako ng babaeng tumalon. Patay na ba ako? Aray. Bakit puno ng pasa at galos ang katawan ko? At nakasuot ng magaspang na damit, puno ng kalyo ang mga kamay. Hindi ito ang mga kamay kong sanay magmaneho ng e-bike. Ang daming magulong alaala. Sugarol na kapangalan ko, si Chu Shenchen. Natalo sa sugal, tapos hinampas at sinipa ako. Pagkatapos, tinamaan sa batok. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ako. Nakapunta sa ibang panahon. Naging patay na sugarol. Ikaw gising ka na. Inumin mo na ang gamot. Ito ang biling asawa ng orihinal na may-ari ng katawan ko. Pero palaging sinasaktan. Ang mga pasa mo sa mukha, siya ba ang gumawa? Ano? Gusto mong lumaban pagkatapos masaktan? Walang kwentang tao. Hindi mo nga maprotektahan ang asawa mo. Siya, huwag mo siyang galawin. Tumanggi ang duwag na to, nabasag ang ulo niya, no? Hahaha. Babayaran ko ang utang. Ngayon, umalis ka kasama ng mga tao mo. Ang tapang mo, hindi pa sapat ang huli mong pagbugbog? Hugis, kukunin ko na ang babae. Para malaman na walang kwentang, kung ano ang tamang asal. Sinabi ko na, umalis ka. Ikaw, sugarol na hindi makakatayo ng maayos. Gusto mong maging bayani? Ano ang ipagtatanggol mo sa kanya? Ang murang buhay mo? Hugis, nabasag ang ulo ng lokong to. Hindi alam ang sarili niyang kakayahan. Bitawan mo siya. Sa akin ka lumaban. Aray, Ang ganda-ganda mo. Sayang, napapariwa ka sa walang kwentang to. Sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong mabubusog ka at magagandahan. Haha, ingnan mo ang itsura niyang parang aso. Takot nga tumingin sa akin. Dapat ba siyang pagtiisan? Zalauhu, bitawan mo siya. Walang kwenta. Nakikita mo, babae mo, pero gusto ko lang, sasaktan ko. Anong magagawa mo? Lakas. Kailangan ko ng lakas. 3 araw ang ibibigay ko para mabuo mo ang 10 tael na pilak, kasama ang tubo. Hugi, kunin na lang natin ang babae. Gusto kong makita niyang wala siyang magagawa. Mas masaya ang kawalan niyang pag-asa. Makikita ko ang pera sa loob ng 3 araw. Kung hindi, kukunin ko ang tao. At sa oras na iyon, ang asawa mo ay hindi lamang pupunta sa bahay ng pulang alindog. 3 araw, 10 tael na pilak, Zalauhu. Hindi kita palalampasin. ikaw, bakit mo ako ipinagtanggol kanina? Bakit? Ikaw, bakit para sa akin? Dahil ikaw ang babae ko, ngunit hindi kita kayang ipagtanggol. Sumpa, walang silbi na basura. Kasalanan ko ito, wala akong silbi. Asawa, Chu Shenchen, gising ka na. Huwag mo akong takutin. Saan ito? Patay na ba ako ulit? Ito ba? Potato chips. Hindi pa naginip, totoo ito. May tao ba? May tao ba? Walang isang tao, ito kaya ang supermarket bago ako magkaroon ng aksidente. Ang buong supermarket ay sumabay sa akin sa pagtawid. Lumabas, bumalik ako, pumasok. Hindi ako pinabayaan ng langit. Hindi ako pinabayaan ng langit, Chu Shenchen. Sa pagkakaroon ng supermarket na ito, hindi na ako matatakot sa gutom at kahirapan, hindi na sa sakit at sugat. Sa pagkakaroon ng mga ito, hindi na ako matatakot kay Zalauhu. Zalauhu, 3 araw, 10 tael na pilak. Hindi lamang hindi ka makakakuha ng kahit isang kusing. Patitiklupin pa kita sa harap ko. Asawa, Chu Shenchen, gising ka. Huwag mo akong takutin. Supermarket space, totoo ito. Asawa, Gutom ka na ba? Maghintay ka, Qinghe.
Bigas, harina, lumabas. Multo, may multo, hindi ikaw ang asawa ko, halimaw ka. Naku, natakot siya. Huwag kang matakot, Kinhe. Ako si Chu Chen, hindi ako halimaw. Hindi iyon ay salamang ka, halimaw ka. Pagkatapos kong mahimatay, nakilala ng kaluluwa ko ang isang matandang Diyos na may puting balbas. Sinabi niya na tayong mag-asawa ay dumanas ng hirap at tiyak na may malaking biyaya. Binigyan niya ako ng mahiwagang supot na makakakuha ng mga bagay. Ito ay banal na bigas na ibinigay ng Diyos upang iligtas ang ating buhay. Ako ay pinagpala ng Diyos. Ito, totoo ba ito? Kainin mo, Kinghe, bagong luto, mag-ingat sa init. Kumain ka, Kinghe, kumain ng busog upang magkaroon ng lakas. Pasensya na, Kinghe, dati ay isa akong gago. Mula ngayon, isinusumpa kong hindi ka na magugutom o magdusa. Tungkol kay Zhao Laohu. Binigyan ko siya ng 3 araw, hindi para magbayad siya. Para ibigay niya ang kanyang buhay. Sino ka talaga? Sino ka talaga? Kinghe, asawa mo pa rin ako. Nagising lang ako sa katotohanan pagkatapos malapit sa kamatayan. Pero yung bigas at harina. Regalo iyon ng Diyos, tanda ng magandang buhay. Maniwala ka, hindi na kita pahihirapan. Walang kwenta, 3 araw na lang, saan kukuha ng 10 tael? Pagkatapos ng 3 araw, kukunin na naman ako niya. Ako na ang bahala sa pera. Ikaw, lumapit ka kay Tiyo, wala rin silang sobra. Gusto mo pa rin magsugal? Sugal. Hindi na ako sasaling ulit. 10 tael sa 3 araw, hindi abot ang pagtatanas o pagtatrabaho. Kailangan gamitin ang mga bagay mula sa supermarket para makalamang. Hintayin mo ako dito. Babalik agad ako. Masyadong halata ang ginto at alahas, hanap ng modernong bagay na di pansinin. Bagay na napakahalaga sa sinaunang panahon. Ito na. Sa panahong ito, bihira ang salamin, ito ay kristal. Isang baso lang, katumbas ng 1,000 ginto. Kinghe, tingnan mo ito. Isang baso. Kristal na tasa ito, regalo ng Diyos, ipagbili natin. Hindi lang 10 o 200 tael, 1,000 tael pa kaya. Itong malinaw na baso, ganoon kalaki ang halaga. Hindi ka ba naglalaro? Malalaman mo pagbalik ko. Isara mo ang pinto, babalik agad ako. Mahal. Magbenta ng gamit dito. Hoy, pulubi, may ipapasangla ka ba? Kung ganyan ang gamit mo, umalis ka na, baka madumihan ang mata ng may-ari. May-ari, may bihirang kayamanan ako, gusto ko sana ipahalaga. Kayamanan? Ikaw? Ipakita mo, kung bato lang iyan. Huwag kang magtaka kung palalayasin kita. Ito, Crystal? Paang hindi. Marami kang alam, siguradong kilala mo ito. Ito ay pambihirang kristal na tasa. Crystal na tasa? Akala mo bata ako? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba ito kristal? Kalokohan. At 30 taon na ang tindahan ko. Lahat ng kayamanan nakita ko na. Punay na kristal ay may makapal na kulay.
May dumi sa loob, gawa sa kanluran, katumbas ng libong ginto. Ang bagay mo, malinaw lahat, magaan. Walang disenyo, pinakamura lang na salamin. Niloloko mo ako ng basura. May-ari, tingnan mo ng mabuti ang kalidad. Anong tingin-tingin? Naghahangat ka lang ng pera. Nanloloko ka ng basong walang kwenta. Akala nila basurero kami, tol. Manloloko tong lalaking to. Palayasin mo sa sanglaan. Umalis ka. Umalis ka na. Huwag kang makasagabal. Dala-dala mo yang basura mo. Umalis ka na. Labas. Labas. Gutom na manloloko. Bumalik ka. Babaliin ko yang binti mo. Mga mapagmataas. Itinuring na basura ang kayamanan. Mabuti na lang. Hindi karapat-dapat ang sanglaan dito. Dahil hindi nyo ito nakikilala. Hanapin ko ang tunay na nakakaalam. At sila mismo ang lalapit sa akin. At sila pa ang magmamakaawa na ibenta ko ito. Mga mapagmataas. Hindi niyo nakikilala pero maraming nakakaalam nito. Bilisan mo't sabihin kay Hujish. Nabaliw na ang sugarol na Chu. Nagpanggap sa sanglaan gamit ang sirang mangkok. Pinalayas siya. Pagkatapos ng 3 araw. Atin na ang dalagang yon. Narinig mo na ba? Nagkakalat na naman si Chu. Nga, may nakakita sa kanyang may dalang malinaw na sirang mangkok. Pumunta sa detsyang sanglaan, sinabing napakagandang kayamanan, pinalayas siya. Mahirap baguhin ang ugali. Akala ko nagbago na siya. Palaasa lang pala siyang walang kwenta. Kawawa naman si Kinghi. Nabubuhay kasama ang lalaking sisira sa buhay niya. 3 araw lang ang ibinigay ni Zhaolao. Pangalawang araw na, nagkakalat pa rin siya. Tingnan mo, pag pinag-usapan, darating. Hoy, Chu, ang matalinong lalaki. Nakabili ka ng kayamanan mula sa bayan? Magkano ang nakuha mo? Sapat ba para bayaran ang utang mo kay Zhaolao? Nagmamalaki pa. Magsusugal ka, mawawala pa ang asawa mo. Anong pinagmamalaki mo? Chu Chanchen, huwag kang umalis. Napakawalang kwenta. Alam mo bang umuwi ka? Tiyo, Alam mo pa palang tiyo kita. Anong ginawa mo sa bayan? Gusto mo na namang magsugal? hindi po. Kumakalat na sa buong baryo. Ginamit mo yang basura para magpanggap sa sanglaan. Nakakahiya ka sa ama mo. Akala ko matututo ka pagkatapos kang mapalo. Iniisip ko pa namang ipagbibili, lahat para matulungan kang iligtas si Kinghi. Pero anong ginawa mo? Puro kalokohan lang. Tiyo, wag mo na siyang pansinin. Di na tumapapagaling. Parang putik na di may tayo. Chu Chanchen. Karapat dapat ka ba sa mga magulang mong namatay? Karapat dapat ka ba kay Kinghi? 1 araw lang, di siya naging masaya sa piling mo. Ipagbibili mo pa siya sa ganong lugar. Tao ka pa ba? Tiyo, maniwala ka sa akin. May paraan talaga ako. Paraan? Gamit yang sirang mangkok para mangara? Gumising ka na. Kung may konsensya ka, lumuhod ka kay Zhaolao at makiusap na palayain si Kinghi. Tiyo, mahirap ipaliwanag. Kapag nakakuha na ako ng pera, may intindihan niyong lahat. Ako, Sana swertehin siya gaya ng gwardiya ni Ginoong Qian. Paano mo sasabihin? Ang anak ni Mang Wang, ang malalapa, ay naging bantay sa mayamang si Ginoong Qian sa bayan. Si Ginoong Qian ay mayaman na halos katumbas ng isang bansa. Mahilig siyang mag-ipon ng mga pambihirang kayamanan. Noong nakaraang araw, bumili siya ng isang batong parang pagong sa halagang 500 tile. 500 tile. Kung makikita niya ang malinaw na mangkok ni Chu Chanchen, hindi ba't siya ba ang karapat-dapat makita si Ginoong Qian? si Ginoong Qian, ang mayaman sa bayan, ay mahilig sa mga pambihirang kayamanan. Ah, kaya pala. Nandito pala ang tunay na mamimili. Anong pinagtatatawa mo? Nababaliw ka na ba talaga? Naririnig mo ba ako? Kausap kita. Tito, huwag kang mag-alala. Bukas, hindi lang ako magbabayad ng 10 tile na utang. Ipapakita ko pa sa inyong lahat. Kung nananaginip lang ba ako, si Chu Chanchen. Tumigil ka. Saan galing ang pulubing ito? Umalis ka na. Mga kuya, hindi ako nagpapalimos. Narito ako para makipagkita kay Ginoong Qian tungkol sa isang malaking negosyo. Malaking negosyo? Sa suot mong yan? Umalis ka na. Huwag kang mangara. Si Ginoong Qian, basta-basta mo lang ba makikita? Alam ko na abala si Ginoong Qian, pero kilala ko rin ang hilig niya sa mga pambihirang bagay.
Ang dala kong kayamanan, wala pang katulad sa buong mundo. Kung dahil sa inyo ay hindi niya ito makita, baka magsisi siya. Kayamanan? Ipakita mo nga. Napakahalaga nito, hindi basta-basta may papakita. At ang halaga nito ay hindi kayang hatulan ng dalawan nyo. Huwag kang magpanggap. Isa kang manloloko. Kung hindi ka alis, huwag mong sisihin ang aming mga pamalo. Ulitin ko, hawak ko ang isang pambihirang kayamanan. Ipaalam niyo lang. Sabihin niyo, si Ginoong Chu may dala ng si Jinjuli, humihiling ng pagkikita. Kung makita ni Ginoong Kian ang kayamanan at isipin nagsisinungaling ako, siya na ang magpapalaya sa akin. Saka na kayo mang-asar. Ngunit paano kung totoo ang sinasabi ko? Kaya ninyo bang panagutan kung makaligtaan niya ang isang tunay na pambihirang kayamanan? Sinusugal ko na hindi niyo ito kayang panagutan. Hintay ka dito. Kapag niloko mo kami, magdudusa ka. Bata, sana hindi ka manloloko. Ikaw ba si Ginoong Chu, na may dala ng malinis na liuli? Ako nga po. Ang bata-bata mo, ang lakas ng loob. Nasaan? Ipakita mo. Babala lang, buong buhay ko na sa Antigo. Anong kayamanan ang hindi ko pa nakikita? Huwag mo akong lolokohin ng basura. Eksperto si Ginoong Kian, makikilala niya ang tunay. Liuli ba ito? Hindi. Ang liuli mula kanluran na koleksyon ko ay malabo at may bula. Wala pang ganito kalinis at dalisay. Ito nga ang malinis na liuli. Parang murang salamin lang. Gusto mo pang tumawad, matandang lalaki? Mali ang sinabi mo, Ginoong Kian. Ang ordinaryong salamin gawa sa apoy ng tao, marumi at magulo. Pwede bang ituring na kapantay nito? Sa totoo lang, Ginoo, hindi ito galing sa mundo ng tao. Noong nakaraang araw, muntik na akong mamatay dahil sa sakit at ang kaluluwa ko'y napunta sa langit at nakilala ang isang diwata. Naawa sa akin ang diwata dahil sa hirap ng buhay ko, kaya ibigay niya ang siyam na langit na malamig na gintong tasa. Sinabi niya na ito'y gawa sa malamig na ginto ng langit, hindi nadudumihan ng mundo. Kaya ipakita ang tunay na anyo ng lahat ng bagay. Galing sa diwata? Kalokohan. Ang pandinig ay hindi mapagkakatiwalaan, ang paningin ang totoo. Pwede bang makahingi ng isang tasa ng mainit na tsa? Ipwede. Sa pagkakaalam ko, ang ordinaryong salamin o kristal ay madaling pumutok kapag nahulog sa kumukulong tubig. Ang kanyang tasa, hindi kaya? Paano posible? Hindi pumuputok. Tingnan niyo, Ginoo, ang tasa na ito ay hindi natatakot sa kumukulong tubig, walang kapintasan ang buong katawan. Kaya ipakita ang purong kulay ng tsa, ito ba'y ordinaryong bagay sa mundo? Isang banal na bagay, tunay na isang banal na bagay. Naglaro ako ng mga kayamanan sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang bagay. Napakadalisay. Magbigay ng presyo. Munting kapatid, magbigay ng presyo. Ibenta mo sa akin. Pwede tayong mag-usap tungkol sa presyo. Ito'y walang halagang kayamanan na ibinigay ng diwata. Bibigyan kita ng 600 tael na pilak. Sapat na para bumili ka ng malaking bahay sa bayan. 10 tael lamang, madaling malulutas ang utang. Ngunit ito'y malayo sa halaga ng tasa, 600 tael, Ginoong Kian. Sa tingin mo ba, isang banal na bagay na makakapagbigay sa iyo ng koneksyon sa diwata? Talagang nagkakahalaga lamang ng 600 tael. 600 tael? Aunti pa ba ito para sa iyo? Mukhang, Ginoong Kian, sa siyam na langit na malamig na kristal na tasa. Hindi pa dumating ang pagkakataon. Kung ganon, paalam na. Huwag, tumigil ka. Munting kapatid na Chu. Hindi ako nagrereklamo sa mahal. Nabighani ako sa banal na bagay na ito sa unang tingin. Oh, Ang 600 tael ay lahat ng pera na mayroon ako sa aking tahanan. Dagdagan ko pa ng isang jade pendant na nagkakahalaga ng 100 tael. Bilang tanda ng aking tapat na hangarin. sandali, sinabi ng diwata na ibinigay ito sa taong may tapat na puso at may pagkakataon. Ang pera ay panlabas lamang. Dahil sa tapat na puso ng Ginoo, ibebenta ko sa 600 tael para magkaroon ng mabuting pagkakataon. Napakaganda. Pumunta ka sa accounting at kumuha ng 600 tael na pila. Gamitin ang pinakamalaking pilak na barya mula sa bodega. Opo, Ginoo. Munting kapatid, bilangin mo. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera sa buong buhay ko. Hindi na kailangan, tiwala ako sa integridad ni Ginoong Kian. Ito'y isang banal na bagay, kailangan itong tratuhin ng tapat. Gamitin ito sa pag-inom ng tubig. Baka makapagpahaba ng buhay, magpagaling ng sakit, at mag-alis ng sakuna. Paalam. Pagkakataon sa diwata. Ito ang aking pagkakataon sa diwata. Hahaha. 600 tael, King He, na iligtas tayo. Hindi na tayo magugutom o magpapawisan sa lamig. Boss, Umalis kayo. Pumunta kayo sa iba kung manghihingi. Huwag niyong dudumihan ang lugar ko. bibili po ako. Ay, pasensya na po, Ginoo. Tuloy po kayo sa loob. Bagong dating na magandang sutla mula sa sushaw at hangsaw. Gusto niyo bang tingnan? Ilabas mo ang pinakamaganda, pinakamalambot, at pinakamagandang tela sa tindahan. Gagawa ako ng ilang bagong damit para sa asawa ko, kailangan mabilisan. Sedge po, siguradong maayos po yan. Bigyan mo ako ng pinakamahal at pinakamabisang gamot sa kasa, pangtanggal ng peklat at pampagaling ng balat. Ginoo, ang jade skin ointment na ito ay ginagamit ng mga konsorte sa palasyo. 2 tael ng pilak ang isang maliit na kahon. Ay balot mo. King He, hintayin mo ako.
Haha, bukas na ang huling araw. Hindi makakapaglabas na 10 tael ng pilak ang walang kwentang si Chu Shanchen. Tama si Huj. Bukas, uhulihin na natin ang babaeng si Su Qinghe. Ako muna ang maglalaro, pag sawa na ako, ibibigay ko sa mga tropa. Zalauhu, wala ka ng bukas. Gabi na, bakit hindi pa siya umuwi? Baka may nangyari sa kanya? O baka nagsusugal na naman siya? 3 araw ang deadline, bukas na ang huling araw. Umuwi na ako. Binili ko ito para sa'yo, masyadong luma na ang suot mo. Ano-ano ito? At itong magandang gamot sa sugat, nakakapagpagaling ng peklat. Saan mo nakuha ang pera? Nagsugal ka na naman ba? Natalo mo na ba ang huling natitira natin? Sinabi ko na mula ngayon. Hindi na ako hawak sa mga yan, ako si Chu Shanchen. Itong perang ito, Pinaghirapan ko yan, Qinghe. Tandaan mo mula ngayon. Kaya ka ng lalaki mo na bigyan ka ng magandang buhay. Halika, lalagyan kita ng gamot. Huwag kang matakot, hindi na kita sasaktan. Kung hindi gagamutin ang sugat mo sa mukha. May iwan ng peklat. Huwag kang gagalaw, medyo malamig pero hindi masakit. Sa hinaharap, wala nang magpapasakit sa'yo ng ganito, pangako ko. iba na talaga siya. Chu Shanchen, lumabas ka. Tapos na ang 3 araw, nasaan ang 10 tael ng pilak? Kung wala kang pera, ngayon din, mapupunta na sa akin ang magandang asawa mo. Tamang-tama ang dating mo. Nandyan na sila, ano ang gagawin natin? Tamang-tama ang dating mo. Nag-ayos ka pa, handa ka nang sumama sa akin? Huj, malamang naisip na ng babae to. Mas mabuti pang sumama sa iyo kaysa sa walang kwenta. Makakakain pa ng masarap. Chu Shanchen, huwag kang magpanggap na patay. Tapos na ang 3 araw, nasaan ang 10 tael ng pilak? Kung wala kang pera, ngayon din, dadalhin ko na ang asawa mo. Anong nagmamadali? Matapang ka pa, batang kuniho? Kulang pa yung huli mong bugbog? Pagtatago sa babae, di kita gagalawin? Anong pakikipag-usap sa walang kwenta? Balian ng paa, kunin ang babae, tapos na. Ang daming pilak. Saan galing to sa walang kwentang to? Totoo, tunay na pilak. Par, yaman na tayo. Ang galing. Chu Shanchen, hindi halata ang tunay na kakayahan. Ninakaw mo ba o kinuha sa pagnanakaw ang perang to? Wala kang pakialam. Ito ang 5 tael na puhunan, kunin mo. Umalis ka. Haha, 5 tael? Binangungot ka ba? Ang sugalan ko ay hindi ko ang gawa. Alam mo ba ang patakaran, boy? 5 tael hiniram, 10 tael ang bayad. Presyo ni Hupar, tama. 10 tael, walang kulang. May pera ka na ngayon. Bayaran ang buong utang pati interes. Puhunan lang ang babayaran ko. Wala akong dagdag. Ulitin mo. Sabi ko, puhunan lang. Ang patakaran mo, basura lang yan sa akin. Mahal, wag na. Ibigay mo na lahat ng pera. Hindi natin sila kayang kontrahin. Dehado ka ba? Huling pagkakataon. Kuhanin ang 5 tael at umalis. Kung hindi, ngayon palang mawawala sa'yo ang 5 tael na yan. Sige, binigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo pa. Anong hinihintay nyo? Bagbugin nyo. Balian ng paa. Ngayon, hindi lang pera ang kukunin. Lalaruin pa namin ang babae mo sa harap mo. Huper. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Gusto pa ba? Hupar, anong demonyong bagay ito? May tunog pa ng kuryente. May asul na ilaw pa. Parang anting-anting na mangkukulam. Baka salamang ka? Akot ka? Walang kwentang panakot lang. Nang dukha. Chu Shanchen, huwag kang magpanggap na mangkukulam. Kahit ang hari ng langit ang dumating ngayon, hindi ka nila maililigtas. Ganoon ba? 5 tael na puhunan lang ang ibibigay ko. Kunin mo at umalis. Kung humingi ka ng dagdag o galawin ang tao ko, tanungin mo muna kung papayag. Ang panggatong na to, Hupar, kakaiba tong batang to. Tigilan na natin. Walang kwenta. Tumahimik ka. Ayaw kong maniwala sa kakaiba. Sugod, kunin ang patpat at patayin siya. 10 tael ang premyo. Mamatay ka. Anong nangyari? Bakit sila bumagsak? Salamang ka. Umatay siya. Kahabagan. Hindi na ulit. Ikaw, Ikaw naman ngayon. huwag kang lumapit. Hindi ka tao. Halimaw ka. Kahabagan. Halimaw, di ba sabi mo kahit ang hari ng langit ang dumating? Hindi ako maililigtas.
Ako. Nagkakamali ako. Bulag ang mata ko. Bochu, Lolo Chu, kahabagan nawa ang dakila mong puso. Parang hangin na lang akong palayan. Lolo Chu, kahabagan. Bulag ang mata ko. Nabali ang isip ko. Hindi na ako ulit, pakiusap, hilingin ko ang aking buhay. Palayain ka. Nang gusto mong dakpin ang aking asawa, naisip mo bang palayain siya? Kasalanan ko, ako'y hangal, hindi ako karapat-dapat na tao. Humingi ako ng paumanhin kay Lola Chu. Lola Chu, ituring mo na lang akong asong ulol. Huwag mo akong pansinin. Ang mga utang sa sugal. Huwag na nating pag-usapan. Pakisentimo ay hindi na. 5 tael ng pilag bilang paggalang sa inyo. Hindi. Magbibigay pa ako ng 100 tael bilang paggalang kay Lolo Chu. Ang pera mo, nadudumihan ako. Huwag, sasabihin ko, lahat ng utang sa sugal ay mawawala na. Ako si Shaula Ohu. Kung muling maglalakbay sa nayon kahit kalahati, sana'y tamaan ng kidlat at hindi magkaroon ng magandang kamatayan. Tandaan mo ang sinabi mo. Umalis kayo. Umalis na kayong lahat. Gusto nyo bang mamatay dito? Mahal, ikaw, yun kanina, sa lamangkero ka ba? Mahal, ikaw, yun kanina, sa lamangkero ka ba? Hinghe, naaalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Na hindi ako namatay sa malaking sakuna at nabiyayaan ng mga diwata. Hindi yun sa lamang ka, kundi sagradong sandat ang ipinagkaloob sa akin ng mga diwata para protektahan ka. Sa pagkakaroon nito, wala nang makakaapi sa'yo sa hinaharap. Ako'y nanumpa. Nabibigyan kita ng magandang buhay at ipagtatanggol ka gamit ang aking buhay. Ngayon, ay simula pa lamang. Mahal, naniniwala ako sa iyo. Okay, tapos na yon. Sa hinaharap ako ang bahala. Hoy, narinig mo na ba? Ang sugarol sa pamilya Chu. Ngayon ay napakadakila na. Ano nangyari? Nagkagulo na naman ba siya sa bayan? Nagkagulo? Siya ngayon ay taong makapangyarihan na kayang tumawag ng kidla. Kahapon, dumating ang mga masasamang loob. Gamit ang isang kumikinang na patpat, sinagip niya ang isa sa isang igla. Ang natitira ay lumuhod at humingi ng tawad. Natakot hanggang sa umihi. Naku, totoo ba? Ang pagtawag ng kidlat ay kakayahan ng mga diwata. Sino ang hindi nagsasabi nito? Sinasabi nilang hindi siya namatay sa malaking sakuna at binigyan ng karunungan ng mga diwata. Sa hinaharap, dapat tayong umiwas, huwag nating sirain. Tumawag ng kidlat, purong kalokohan. Ang batang si Chenner. Baka naman nagkaroon na naman ng malaking problema. Chenner. Tiyuhin, bakit ka nandito? Pasok ka at umupo. Tiyuhin, Chenner, ayos ka lang ba? Narinig ko sa mga tao sa nayon na ang mga tao sa sugalan ay bumalik na naman sa iyo. Narating nila, ngunit naayos na ang problema. Hindi na sila babalik sa hinaharap. Paano mo naayos? Hindi ka ba gumawa ng kalokohan? Sinasabi nila na kayang tumawag ng kidla. Kalokohan. Sinira mo ang sugalan. Kami, mga magsasaka, ay hindi magkakaroon ng magandang buhay. tiyuhin, totoo ang sinasabi ng mga tao sa nayon. Ang aking asawa ay binigyan ng pagtatanggol ng mga diwata. Kahapon, gusto akong dapin ng mga masasamang loob. Ginamit niya ang sagradong sandata ng mga diwata upang tawagin ang kidlat. At pinatakot sila. Tiyuhin, dati akong hangal at nabigo ka sa akin. Pero ngayon talagang nagbago na ako. Hindi ko na hahayaang mabuli kahit sino kay Kinghe. At hindi ko rin hahayaang mapahiya ang pamilya Chu. Mabuti. Nagbukas na ang langit na mata. Hindi naputol ang ugat ng pamilya Chu. Hindi naputol. Chenner, nagkamali ang tiyuhin mo noon sa'yo. Sa susunod, kung may problema sa pamilya, sabihin mo lang. Kung may manghamak pa sa inyo, isusugal ng tiyuhin mo ang buhay para makipaglaban. Mayroon na tayong ikaw sa pamilya Chu. Kuya Mazi, ako, totoo ang bawat salita ko. Yung si Chu Shanshen, talagang marunong na mahika yung loko. Sinasabi mo, 3 kasama mo, tinalo ng isang dukhang sugarol. Gamit ang isang nagniningas na panggatong na patpat, hanggang sa nagtatalunan kayo. At tumakas pabalik? Kuya Mazi, hindi panggatong, tunay na kidlat yun. Baghaw na ilaw, sumirit. Parang tinamaan ng kidlat si Gao Shengzi. Nagbula ang bibig, humiga sa sahig, hanggang ngayon hindi pa nagigising. Kidlat? Zhao Laohu. Nasisiraan ka na ba ng ulo sa pagsusugal? Sa liwanag ng araw. Paano papasok ang kidlat sa loob ng bahay? Totoo talaga. Kakislap ng bagay na yun, paang kumidlat ang buong silid. Talagang hindi tao, yung lalaking yon, halimaw. Sinapian na masamang espiritu. Halimaw? Sinapian? Sa tingin ko, ikaw ang tunay na tanga, Kuya Mazi. Wala namang mga Diyos o demonyo sa mundo. Kung meron man, kami na mga nagpapautang. Nabagsakan na ng kidlat ng 800 bises. Isang sugarol na nawalan ng ari-arian. Biglang nakapaglabas ng 600 tael ng pila. Isang walang kwentang tao na walang lakas. Biglang may hawak ng bagay na makakatawag ng kidlat. Sa katawan ni Chu Shanshen, hindi multo ang meron. Kayamanan. May kayamanan sa katawan ni Chu Shanshen. Kayamanan. Hindi mo maunawaan yan, tanga. Kayang gumawa ng pera mula sa wala, at may ganitong kakaibang bagay na hindi pa naririnig.
Maaring may nangyaring himala o may kayamanang minana mula sa ninuno. Kuya Mazi, ang ibig mong sabihin. Isang kayamanang makakatawag ng kidlat kung mapupunta sa atin. Matalino ka talaga, Kuya Mazi. Dalhin ko na ang mga kasama at kapusin natin yung lalaki, pahirapan. Hindi siya magtatago ng kayamanan. Tapos, panoorin ng lahat na matamaan ka uli ng kidlat. Tanga. Ikaw, pumili ng dalawang matalino. At bantayan ninyo si Chu Shenchen sa Barangay Masyan. Tandaan, magtago lang kayo, huwag kayong makita. Sino ang nakikita niya? Ano ang ginagawa niya? Ano ang kinain niya? Kailangan kong malaman lahat. Opo, Kuya Mazi. At ikaw, huwag kang tatamad-tamad. Sinabi mong halimo siya, di ba? Ay apuntahan mo ang lahat ng tao sa Barangay Masyan at sabihin mo sa kanila yan. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo lang. Si Chu Shenchen, nakaligtas sa kamatayan, ay sinasapian ng demonyo sa bundok. Hindi iyon mahika, kundi masamang salamang ka. Ang hawak niya ay hindi sagradong bagay, kundi masamang bagay na sumisipsip ng enerhiya. Sinumang lumapit sa kanya, ay malas. Galing talaga ng plano mo, Kuya Mazi. Isang multong itinuturing ng buong nayon na demonyo. Tingnan natin kung gaano katagal may tatago ang kayamanan niya. Gagawin kong talikuran siya ng lahat. Maging daga na hinahabol ng lahat. Pagdating ng panahon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi lumuhod at magmakaawa sa akin. Gawin mo na. Tumakas na tayo. Lumayo tayo sa malas na yon. Nakakaswerteng bahala. Maagang maaga, nakakita na ng demonyo. Mahal. Ano nangyayari sa kanila? Wala yon, King He. Mga tangang ginagamit lang ng iba. Huwag mo na silang pansinin. Mahal, tingnan mo. Grabe naman. Paano nila nagawa yun? Wang Mazi, napakasama ng plano mo. Gustong gawin akong talikuran ng lahat. Huwag kang matakot, dugo lang ng aso yan. Tamang-tama, hindi na natin kailangang maglinis. Mahal, sinasabi ng buong nayon na sinasapian ka ng demonyo. Ano nang gagawin natin sa hinaharap? King He, naniniwala ka ba sa kanila? Naniniwala lang ako sa'yo, mahal. Sapat na yon. Sinasabi nilang demonyo ako. Ipapakita ko sa kanila kung paano magdadala ang demonyo. Nang magandang buhay sa lahat. Tara, King He, may gagawin tayong malaking bagay. Chu Shenchen, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero kumakalat ang sismis sa nayon, sinasabi nilang. Unong bayan, itatanong ko lang. Yung lupang tiwangong sa labas ng ngayon, ilang dekada nang walang nagmamayari, wala bang may gusto? Mabato yon, hindi maganda ang lupa. Walang tumutubong halaman. Sinong gugustuhin yon? Anong gagawin mo roon? Bibilhin ko. 50 tansong piso para sa lupa, yung sobra. Ay para sa inyo, bilang pasasalamat. Pero magkakagulo ang mga tao kapag nalaman nila. Takot sila sa'yo. Takot sila sa kahirapan, unong bayan. Ibinibili ko ba tong lupa o hindi? Ibebenta. Magpapasalamat ako sa'yo, marami kang makukuhang benepisyo sa hinaharap. Kung hindi mo ibebenta, pupunta ako sa munisipyo at bibilhin kay Zhang. Sa ganun, ang pasasalamat at benepisyo, wala nang kinalaman sa nayon ng Masyan. Ibebenta. Nakatingga lang naman yung lupang yon. Mga kababayan, tahimik. May ipapahayag ako. Binili ni Chu Shenchen ang tiwangwang na lupa sa labas ng nayon. 50 tansong piso. Tapos na ang kontrata. May tatak na ng munisipyo. 50 tansong piso para sa lupang yon? Nababaliw na talaga ang sugarol na si Chu Shenchen. Hindi siya nababaliw, nasiraan na ng ulo sa kakagamit ng masamang salamangka. Sayang ang pera, dapat lang. Tingnan natin kung makakapagtanim siya ng ginto. Mga kababayan, alam ko kung ano ang iniisip niyo sa akin. Sinasabi ninyong, walang problema. Ilalagay ko ang aking salita. Mula bukas, magtatanim ako sa lupang tiwangin. Hindi lang ako magtatanim. Magtatanim ako ng mga pananim na hindi ko nakikita sa buong lalawigan. Ang mga susunod sa akin, makakakain ng kanin at karne araw-araw. Sinabi niyang pakakainin tayo ng karne araw-araw. Akala mo ba'y Diyos ng yaman? Isang baliw na sinaniban ng demonyo. Susunod ka ba sa isang taong sumisipsip ng iyong lakas? Chu Shenchen. Huwag kang makalat ng kasinungalingan, isang ostrel. Magtatanim ka sa lupang tiwangin? Puputulin ko ang aking ulo at gagawing arinola para sa iyo. Hindi kami makikisalamuha sa mga engkantado. Hindi kami sasama sa iyo. Lumayo ka sa amin. Umalis ka sa baryo ng Masyan. Sige, tatandaan ko ang mga sinabi ninyo ngayon. Sana lang. Kapag tumubo na ang ginto sa lupang ito, huwag kayong lumuhod at humingi ng tulong sa akin. Mahal, sinasabi nilang baliw ka, demonyo. Ano ang gagawin natin? Hayaan mo sila. Nasa kanila ang bibig, nasa atin ang lupa. Malapit na, magsisisi sila ng may luha. Hintayin mo ako dito. Hanapin ko ang banal na binhi at ang mahiwagang pataba. Banal na binhi, mahiwagang pataba. Hindi may papaliwanag ang lihim ng langit. Patatas, compound fertilizer. Mahal, ito ba ang banal na binhi? Ang kakaiba ng itsura.
Ito ay patatas. Ang banal na prutas ay itatanim sa lupa, isang buto ay magbubunga ng marami. Ito ang mahiwagang pataba. Kahit sa lupang tigang, makakapagtanim ng ginto. Hinhe, ganito ang gagawin. Iwisik ang mahiwagang pataba sa tabi ng binhi. Seryoso pala ang batang ito. Paang hindi biro. Ano ba talaga ang banal na binhi at mahiwagang pataba na iyon? Seks na. Anak siya ng Angkanchu. Hindi ko siya pababayaan na mag-isa at tawaging tanga. Tiyuhin, bakit ka nandito? Tiyuhin, Chenner, tiyuhin, hindi dapat kita pinagtatawanan. Naniniwala ako sa nakikita ko. Seryoso ka sa pagtatanim. Masyadong mabagal kung mag-isa ka. Isama mo ako, tiyuhin, tutulungan kita. Salamat, tiyuhin. Sa baryo, pabago-bago ang isip ng mga tao. Huwag mong isipin. Magpapahinga muna ako. Tapos hahanapin ko sina Laoli. Mga matitinong tao, baka sakali. Madagdagan ang ating bilang. Maraming salamat, tiyuhin. Chenner, inaway mo si Wang Mazi. Hindi siya mabait. Tayo, hayagan tayong magbubungkal. Paano kung magulo sila? Huwag kang mag-alala, tiyuhin. Kung hindi sila darating, mabuti. Kung darating man, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na kidlat ng langit. Dito, dapat tamang distansya ang butas at ilayo ang pataba sa buto. Huwag sunugin ang ugat. Isang buhay na pagtatanim, ngayon ko lang narinig ang mga ganitong paan. Chenner, epektibo ba talaga ito? Tingnan ninyo sa anihan, siguradong mabibigla kayo. Ginoo, Tito, magpahinga muna kayo, uminom ng tubig. Hindi maganda, Chu Shenchen. May malaking problema. Isang tatlong kapatid, dahan-dahan lang, ano ang nangyari? Sa bahay ni Litieju, malapit nang mawala ang kanyang ina. Bigla ang sakit, lagnat na malala, tiningnan na ng manggagamot sa bayan. Inaghahanda na ng libing, halos mawalan na ng hininga si Tieshu sa pag-iyak. Ginoo, Si Litiezu ay isa sa ilang tapat na tao na hindi nalait sa akin. Tara, tingnan natin. Nga, bilisan ninyo. Inay, buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan ako. Huwag kayong umalis. Tieshu, magpakatatag ka. Ang matandang ginang ay may malubhang sakit mula sa lamig. Humina na ang puso. Parang kandilang malapit ng maubos. Wala na akong magagawa. Maghanda na kayo para sa libing. Manggagamot, pakiusap, mag-isip pa kayo ng paan, magmamakaawa ako. Iligtas ang aking ina, maglilingkod ako sa inyo sa susunod na buhay. Ay, ito ay kapalaran, paalam, kawawa si Tieshu. Maaga namatay ang ama, silang dalawa na lang ang nagtutulungan. Mabait ang ina ni Tieshu, talagang hindi makatarungan ang langit. Chenner, mukhang wala na talagang pag-asa. Kuya Chu Shenchen, narito ka pala. Tiezu, ang pag-iyak ay hindi magpapabalik sa iyong ina. Mayroon akong banal na gamot mula sa Diyos, baka pwede nating subukan. Banal na gamot, baka demonyong gamot ito. Baka kinain ng demonyo. Tama, gustong subukan ang masamang mahika sa patay, napakasama. Chenner, huwag kang magulo, buhay ang nakataya. Wala nang magagawa ang manggagamot. Tiezu, gusto mo bang mabuhay ang iyong ina, o hintayin mo siyang mawalan ng buhay? Gusto kong mabuhay ang aking ina. Kung gayon, maniwala ka sa akin. Ang banal na gamot ay hindi dapat makita ng karaniwang tao, maliban kay Tiezu. Mga lahat, Bakit? Paano kung ikaw? kung hindi ka alis at may mangyari sa matandang ginang, sasabihin na ikaw ang nakasagabal sa Diyos. Kaya mo bang panagutan? Lumabas kayong lahat, huwag makagulo. Magluto ng isang mangkok ng mainit na sabaw ng halaman. Makapangyarihan sa langit, makapangyarihan sa lupa, maging maliwanag ang dakilang Diyos. Kuya Chu Shenchen, narito na ang gamot. Ang banal na gamot ay nahalo na sa sabaw, ang kanyang buhay ay nasa kapalaran na. Painumin mo siya. Matagal bago maksyon ang gamot, manatili rito ngayong gabi at huwag umalis. Sa umaga, malalaman natin kung buhay o patay. ubo, tubig. Ina, gising na po kayo. Gusto kong uminom ng tubig. Mabuti naman, gising na po si ina. Heto po ang tubig, ina. Dahan-dahan lang po sa pag-inom. Buhay! Buhay na si ina. Gumana talaga ang banal na gamot. Buhay na ang aking ina. Si Kuya Chu Chenchen ay isang buhay na diwata. Kuya Chu Chenchen,
Kayo po ang aking pangalawang magulang, isang buhay na diwata. Mula ngayon, ang aking buhay ay sa inyo na. Kahit saan man, handa akong mamatay para sa inyo. Nabuhay talaga. Kahit ang manggagamot ay sumuko. Ito ay himala. Nagkamali tayo sa kanya. Siya ay isang banal na tao. Tumayo ka. Hindi ako diwata. May swerte lang ako. Isang karangalan na nailigtas ko si ina. Kung wala kayo, patay na sana ang aking ina. Ang aking buhay ay sa inyo na. Mga kababayan, ipinapangako kong dadalhin ko kayo sa mas magandang buhay. Kulang tayo ng tao para sa kabinang ng lupa. Ipinakaya ko. Si Litaizu ang magiging pinuno ng pangkat para sa kabinang. Upang paunahan ang kabinang ng mga lupaing tiwawang. Opo, sisiguraduhin kong matatapos ang gawain. Sa mga gustong sumama, ipinapangako kong araw-araw ay kanin. At may karne. Kasama ako. Ako rin. At ako din. Makinig kayong lahat. Ang hukay ay dapat parehong lalim. Mahalaga ang banal na pataba. Mag-ingat sa pagkalat, huwag sayangin. Chen-Er, ang galing mo talaga. Binuhay mo ang tiwangwang na lupa. Ito lang ang unang hakbang. Hindi sapat na mabusog lang. Gusto kong lahat ay mainitan, may sobrang pera, at may dignidad. Tikman nyo ito. Ito ay asin. Walang kapaitan, sariwa at puro. Hindi pa ako nakakain ng ganoon kaganda. Mas mabuti ito ng daang bises kaysa sa asin ng gobyerno. Ito rin ay regalo ng diwata. Paano kung sabihin kong magagawa rin natin ang ganitong uri ng asin? Ang paglinang ng lupa ay para mabuhay. Ngunit ang asin ito ay para baguhin ang mundo. Ang aking susunod na plano. Magtatayo ng pabrikan ng pino at malinis na asin. Ibebenta natin ang ating asin sa buong Dacia. Para ang mga dating humahamak sa atin ay lumuhod at makiusap sa atin. Kinghe, naaalala mo ba ang sinabi kong pabrikan ng pino at malinis na asin? Sabi ng asawa ko, ang asing ito ang magdudulot ng magandang buhay sa atin. Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo kung paano darating ang magandang buhay. Kinghe, tumayo ka ng malayo. Ipikit mo ang iyong mga mata. Huwag kang matakot. Huwag mo buksan ang iyong mata. Sige, susundin ko ang lahat ng sinasabi ng aking asawa. Pumasok sa komersyal na espasyo. Ang pagod ko. Okay na, Kinghe. Buksan mo na ang iyong mga mata. Aasawa ko, ano ang mga ito? Ito ay banal na kagamitang pang-alkimya na nagpapalit ng tubig alat sa niebeng pino at malinis na asin. Asawa ko, Huwag kang matakot. Ito ay gumagana ang kagamitang pang-alkimya, Kinghe. Tikman mo. ang sariwa. Walang kapaitan. Mas mabuti ito ng libo-libong beses kaysa sa asin ng gobyerno. Ito ang pino at dalisay na asin. Tama, ito ang gintot pilak ng aming pamilya. Kapag mayroon nito, hindi lang siwang masi. Ang buong daigdig ay kayang igalaw. Pakibalitaan si Ikyan. Dumating na si Chu Chen, ang nagbenta ng basong kristal noon. May dala siyang higit na mahalaga kaysa kristal. Ji-Chu, bihira kang dumalaw. Yung basong kristal, mahal na mahal ko. Ano naman ang nadala mong natatanging kayamanan ngayon? Ikyan, itong kayamanan ay daan-daang beses na mas mahalaga kaysa kristal. Kaya nitong gawing napakasarap na inumin ang mga pagkain. Ito ay dekalidad na harina ng bigas. Ikyan, tikman mo at malalaman mo. Ito ay asin, mas dalisay pa kaysa sa snowflake salt. Saan ito galing? Gaano kaami? Huwag nang magtanong tungkol sa pinanggalingan. Kaya kong magbigay ng anumang dami. Hindi ako nagbenta ng asin ngayon, kundi para makipag-usap sa partnership. Magtayo tayo ng negosyo. Ako magbibigay ng produkto, ikaw magbibigay ng daan. Pagbenta ng asin, hindi makinsahin kita. Hati tayo, 70%. 70% sa akin. 70%. Malaki ang iyong ambisyon. Ito'y eksklusibong negosyo. Kung wala ang aking produkto, wala kang kikitain. Ang 30% ay para sa'yo upang ayusin ang mga problema sa daan. Maaari ka ring pumili na huwag makipagtulungan. Mabuti, Ji-Chu, diretsahan ka magsalita. Sa negosyong ito, sumasang-ayon ako. Ji-Chu, sandali. Ang negosyong ito ay kayang pantayan ang kita ng isang bansa. Ngunit maaari ring magdulot ng panganib sa pamilya. Ang sistema ng asin sa dakilang tiya ay kontrolado ng gobyerno at ng mga nangungunang pamilya. Ito'y parang inaagaw natin ang kanilang pagkain at binubuwag ang kanilang ugat. Ito'y hindi simpleng pagbibili. Handa ka na ba talaga na makipaglaro sa mga malalaking tao sa larong pwedeng magdulot ng pagkawala ng ulo? Ji-Chu, tingnan mo, kalahating araw pa lang bukas. 3,000 libra ng snowflake salt ay mabilis na naubos. Parang naghahanap lang ng pilak. Sabi ko na, ito'y eksklusibong negosyo. Hindi lang eksklusibo, ang asing ito'y puti, maganda, at mura. Ito'y biyaya para sa mga tao, at pagkakataon para sa akin. Ang asing ito'y paang niebe. Sa kalahati ng buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kalinis. Walang kapaitan. Ang dating opisyal na asin ay madilaw, mapait, at mahal. Kung ikukumpara dito, paang pangkain ng baboy. Si Jikian ay paang buhay na bodhisattva. Ang presyo ng asin ay 30% mas mura kaysa opisyal na asin. Kahit ang mahihirap ay kayang bumili ng magandang asin. Sabi ng may-ari, ang snowflake salt ay may patas na presyo. Walang daya sa matanda't bata. Qian Wanli, Chu Shenchen, napakabuti. Pinutol ang aking daan sa kita.
Paang kinukuha ang aking buhay. Imbestigahan si Chu Shenchen. Ano ang kanyang pinagmulan? Saan galing ang kanyang snowflake salt? Ginoo, nahanap na. Si Chu Shenchen ang mahirap na sugarol sa nayon ng Mashan. May utang pa siya sa ating kasosyong kasino ng 5 tael na pila. Kalokohan. Ayang maglabas ng ganitong asin ang isang mahirap na sugarol? Pa akong 3 taong bata? Ginoong Liu, bakit ka nagagali sa isang tauhan? May mga bagay na hindi niya alam. Wang Mazi, ano ang ginagawa mo rito? Nanonood ng aking kahihiyan? Ilang taon na tayong magkasosyo. Ang negosyo mo ay negosyo ko rin. Kapag natigil ang iyong kita, bababa rin ang kita ng aming kasino. Huwag kang magsalita na masasakit. Si Qian Wanli ang nakahanap kay Chu Shenchen para gumawa ng nyebeng asin. 3 araw lang, naubos na ang aking negosyo. Kung magpapatuloy ito, mawawala ang pangalan ng pamilyang Liu. Alam mo ba na itong si Chu Shenchen? Ang siyang nakapagpaiyak sa aking tauhang si Zhao Laohu? Ang siyang gumagamit ng mahikang masama at nakakapagpakawala ng kidlat? Mahika? Kidlat? Lahat iyon ay kasinungalingan. May kayamanan siyang taglay, nakakagawa ng pera mula sa wala. Nakakagawa ng pino at malinis na asin, nakakagawa ng makapangyarihang sandata. Totoo ba ito? Totoong totoo. Ngunit may kahinaan siya. Pareho ang ating kaaway. Bakit hindi tayo magtulungan? Ibig sabihin ba ni kapatid Wang na magtulungan? Ako ang maglalaan ng pondo, ikaw ang maglalaan ng tao. Para siya'y mamatay ng walang libingan. Masyadong muwa para sa kanya ang direktang pagpatay. Ang pinakamalaki niyang kahinaan ay ang kanyang magandang asawa. Si Sukini, mas mahalaga pa ito sa kanya kaysa sa kanyang buhay. Huwag natin siyang patayin. Gapusin natin ang kanyang asawa. Ikalat natin na siya'y walang silbi. Hindi niya kayang protektahan ang kanyang babae. Magwawala siya para iligtas ito. Sa oras na yun, ay paano pa rin ito? Hindi ba natin siya mapipilitang isiwalat ang lahat ng kanyang lihim at kayamanan? Napakasamang plano. Gawin natin ito. Ginong Liu, Boss Wang. Bakit kayo dumating sa gabi na may dalang mabibigat na regalo? Ako'y isang malinis na opisyal. Ang bagay na ito ay makakasira sa aking paningin. Minister Zhang, kailangan ninyong ipaglaban ang inyong karaniwang mamamayan. Kung hindi ninyo tatanggapin ang munting pagpapahalagang ito, baka hindi ako mabuhay hanggang sa katapusan ng buwang ito. O, sa sakop ng aking lalawigan. May nangangahas pa bang hindi ka hayaang mabuhay? Minister, ang taong iyon ay wala talagang respeto sa inyo at sa batas ng dakilang Chia. Sabihin mo, ano talaga ang nangyari? Ito ay si Chu Shenchen mula sa nayon ng Mashan. Nanggagawa siya ng pribadong pino at malinis na asin at ipinagbibili ito. Mas maganda ang kanyang nyebeng asin kaysa sa opisyal na asin at 30% ang mas mura. 3 araw ng Sabado ang aking tindahan ng asin. Pinapatay niya ako nito. Minister, hindi lang ito negosyo. Ang monopolyo sa asin at bakal ay pundasyon ng bansa. Si Chu Shenchen, isang karaniwang mamamayan, hayagang nagbibenta ng opisyal na asin, nakikipagkumpetensya sa kaban ng bayan, ay katumbas ng paghihimaksi. Si Chu Shenchen. Totoo ang tungkol sa nyebeng asin ng Qian's Trading Company. Maganda ang kalidad at makatarungan ang presyo. Nakikinabang din ang mga mamamayan. Minister, ang pagpapakinabang sa mga mamamayan ay peke. Ang paggulo sa patakaran ng bansa ang totoo. Kapag nagsimula ito, mawawalan ng kita ang kaban ng bayan. Paano ninyo ito ipapaliwanag sa mga nasa itaas? Si Chu Shenchen ay isang tumor. Kung hindi siya alisin ngayon, magiging malaking banta siya sa hinaharap. May hindi alam ang minister. Napakabukod tangi ni Chu Shenchen. Gumamit siya ng mahikang masama para sa ng malubha ang mga tao sa aking kasino. Kumakala sa nayon na siya'y sinaniban ng demonyo. Nag-ipon at nagmamanyobra. Nagbibenta ng pribadong asin. Tiyak na may malaking balak sa likod nito. Ang sistema ng asin ay may kinalaman sa malalaking tao sa kabisera, para lang sa isang hamak na magsasaka. Masasayang lang kung makakaalitan natin ang nasa itaas, lalo na walang katotohanan nito. Pribadong pagbibenta ng asin ng gobyerno, buong pamilya ay papatayin. Si Chu Shenchen ay walang pagalang sa batas. Napakalaking kapal na mukha, punay na salot ng bansa. Ako bilang opisyal, hindi ko ito matatanggap. Matalino po ang inyong pagpapasya. Si Ji Zhang ay matapat at walang kinikilingan. Hinahangaan namin siya. Ang mga rebelde sa Barangay Mashan, si Chu Shenchen. Pribadong paggawa ng pino na asin, ginulo ang batas ng bansa. Napakalaking kasalanan, kaya arestuhin agad at parusahan ng ayon sa batas. Gamitin ang aking sulat kamay, tipunin ang lahat ng mga tauhan. Magmadali papunta sa Barangay Mashan, Ginoo, anong utos, buhay na mahuli. O, patay man o buhay, kung lumaban, patayin agad, opo. Sondin ko po. Chu Shenchen, sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka. Bata, ang iyong mahalagang bagay ay magiging akin na. Sino si Chu Shenchen, ang punong bayan? Arestuhin ang bagong nagbenta ng asin ng gobyerno, ang mabigat na kriminal na si Chu Shenchen. Kung matalino, lumabas ka na. Aresto ng gobyerno, at mabigat na kriminal pa, sabihin na lang na siya ay mangkukulam. Dumating na ang parusa, buti na lang hindi ako sumama sa kanya, dapat lang sa kanyang kayabangan. Ngayon ay pugutan na ng ulo. Ay naku, para kay Kuya Chancheng ito, bakit naabala pa ang gobyerno? Ano na ang gagawin natin? Sino ang mga has na galawin? Si Kuya Chu Shenchen. Dadaan muna sa aking bangkay, isang grupo ng mga hamak na magsasaka na may mga lumang kasangkapan sa bukid. Gusto niyong labanan ang gobyerno? Naghihimagsik ba kayo? Ginoong opisyal, hindi po. Ang aking pamangkin ay hindi masamang tao. Buksan ninyo ang inyong mga mata. Narito ang selyo ng punong bayan. Napatunayan ang kasalanan ni Chu Shenchen sa pribadong pagbibenta ng asin ng gobyerno. Ayon sa batas, dapat pugutan. Ang mga nagtago o humadlang ay parehong kasalanan. Patayin ang buong angkan. Wala akong pakialam sa batas. Iniligtas ni Kuya Chanchen ang aking ina. Ang pag-aresto sa kanya ay paglaban sa akin. Hindi alam ang kamatayan, mga tao. Arestuhin, patayin ang sinumang lalaban. Tumigil kayong lahat. Mahal, Huwag kang matakot, nandito ako, PSU, ibaba ang mga sandata. Kaya niyo pasok mo dyan. Kuya Chu Shenchen, hinuhuli ka nila.
Hindi mo na rin ba ako pinakinggan? Ako si Chu Shanchen. Hindi ko alam kung anong kasalanan ang nagawa ko. Nag-abala pa kayo sa pagpunta dito. Huwag kang makunwari, pribadong pagbibenta ng asin ng gobyerno. Aminin mo ang kasalanan, sumama ka sa amin. Kung may kasalanan o wala, pag-uusapan yon. Kung malinis ang konsensya, walang dapat ikatakot. Sasama ako sa inyo. Kaunting pambayad sa inyong serbisyo, hindi ito sapat para sa inyong kabutihan. Sa munisipyo, sana ay maging mabait kayo, gawin niyong maayos. May karagdagang 100 tael na ginto, syempre, kung hindi ka nasisiyahan. Siguro narinig mo na masama ang ugali ko, nakakaakit ng kidlat. Sandali, kung makikipagtulungan si Ginoong Chu, hindi na kailangan ng dahas. Hindi pa napapasya ang kaso. Kung muling magkakasala ay depende pa sa hatol ng hukom. Ginoong Chu, halika na. Mahal, Kapatid na Wang, para sa tagumpay, ubusin natin ang basong ito. Haha, ang basong ito ay para sa tangang si Chu Chen. Para sa kanya, isang hampas lupang mabulok sa bilangguan, karapat dapat ba? Hindi siya ganoon katanga. Paano tayo makakabagsak kay Qian Wanli ng ganito kabilis? Nakuha ang formula ng snowflake salt. Siya ang swerte natin. Tama ka, ngayon siguro umiiyak na lang siya sa loob ng kulungan. Hindi niya maintindihan kung paano siya natalo. Anong alam ng isang dukha? Ang katotohanan ay isinusulat ng salapi. Ang kanyang kaunting kidlat ay wala sa harap ng selyo ni Magistrate Zhang. Pag-usapan si Magistrate Zhang, ngayon lang ako nakakita ng ganoon. 2 kahon ng pilak at 1,000 seke. Namula ang mga mata niya. Si Magistrate Zhang, mahilig talaga sa ganoon. Noong una, nagkunwari pang malinis, sinabing marumi ang pera. Nang ibigay ang seke, siya pa ang pinakamalakas kumalampak sa mesa. Ganyan ang mga opisyal, maganda ang salita sa bibig. Masama naman sa puso, kapag busog na sa pera, tatawagin ka pang tatay. Ang bayang ito ay magiging sa atin na magkakapatid. Kapag namatay si Chu Chen, ang negosyo ng snowflake salt at ang kayamanan ng kidlat ay mapupunta sa atin. Pati ang kanyang babaeng asawa, Hihe, inalam ko na. Napakaganda ni Su Qinghe. Mas maganda pa sa pinakamaganda sa Yihong Yuan, pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, mauuna kang mag-enjoy, kapatid na Wang. Hindi na kailangan. Ginoong Liu, sinasabi mo ba na yang Chu na yan? Gaano katagal siya mabubuhay sa kulungan? Hindi abot ng 1 araw, iniutos ni Magistrate Zhang. Ngayong gabi, gagamitin ang lahat ng parusa. Siguradong amin siya hanggang sa mga ninuno niya. Bukas ng umaga pipirma, diretso pagpugot ng ulo. Magaling. Mabilis siyang mamatay, mas mabuti. Isa pang tagay, para sa kanyang paglalakbay sa ilalim ng lupa. Maligayang paglalakbay. Gago. Makapangyarihan. Ang mamamayang mapanghamak na si Chu Chen sa harap ng hukuman. Aminin mo ang iyong kasalanan. Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Nagawa at nagbenta ka ng asin ng pribado. Sinagasaan ang merkado ng opisyal na asin. Nakipagkumpetensya sa bansa. Ang paghihimagsik, ayon sa batas dapat patayin ang buong pamilya. Hanggang ngayon ay sinasabi mo pa rin hindi mo alam? Kagalang-galang, huwag kayong magsalita ng basta-basta. Sinasabi niyo nagbenta ako ng opisyal na asin ng pribado. Mayroon ba kayong ebidensya? Kagalang-galang, malinaw ang ebidensya. Ang aking pamilya ay ilang henerasyon nang nagnegosyo ng opisyal na asin. Maging mahinahon. Ginamit ni Chu Chen ang masamang paraan para gumawa ng snowflake salt. Mababang presyo, nagpabagsak ng aking asinang tindahan. Ano ito kung hindi illegal na asin? Hindi ba sinisira ang pundasyon ng Dacia? Humingi ng katarungan, sana'y maging mapanuri ang inyong kamahalan. Totoo ang sinabi ni Ginoong Liu. Sugalero si Chu Chen. Biglang yumaman, kakaiba ang kilos, may mahikang kakayahan. Sabi sa nayon, sinaniban siya ng demonyo, hindi malinaw ang pinagmulan ng asin. Tiyak na gawa ng halimaw, pakiusap na gamitan ng matinding parusa para malaman ang sikreto. Para hindi makapaminsala sa nayon, Chu Chen. Narito ang mga testigo. Ano pa ang masasabi mo? Kung hindi ka mapaparusa ngayon, paano ako haharap sa pamahalaan at mamamayan? Sandali po, inyong kamahalan. Malapit ka nang mamatay, ano pa ang huling salita mo? Walang huling salita, may matibay na ebidensya ako. Puro kasinungalingan ang sinasabi nila. Binintang nila ako, may testigo ako para patunayang malinis ako. At mailalantad ang kanilang masamang balak. Testigo? Diyos ba o demonyo, inyong kamahalan? Huwag ninyong pakinggan ang kanyang kalokohan. Dapat suntukin hanggang mamatay. Chu Chen, limitado ang aking pesensya. Nasaan ang testigo? Dalhin agad. Sergeant Lei. Inyong kamahalan, si Sergeant Lee ang kanyang testigo. Alam mo ba ang parusa sa pagsisinungaling sa hukuman? Inyong kamahalan, hindi ako magsisinungaling. Ito ang nakita ko kagabi habang nagroronda. Nakakapagtala ng mga salita. Mahalaga ito, kaya ipinresenta ko. Isang bato lang, nagpapakunwari. Inyong kamahalan, subukan nyo. Haha, Ginoong Liu, ang basong ito. Ito'y para sa walang takot na Chu Chen. Isang dukha. Ano ba ang alam niya sa mundong ito? Ang katotohanan ay isinusulat ng pera. Tama. Gusto ni Magistrate Zhang ang ganyan.
Unay nagpapakita ng pagiging matino, pagkatapos mag-abot ng pera, nagpapatumba ng mesa. Mas maingay pa sa lahat, pag namatay si Chu Chen. Ang negosyo ng Snowflake Salt, ang bagay na nakakapagpaulan ng kidlat sa atin lahat. Pati ang kanyang magandang asawang si Sukinghi. Napakaganda, ako ang mauna, haha. Diyos ko, inisnipyo nila si Chu Chen. At binayaran ang magistrete, mga hayop, nagsasalita ang batong ito. Isa itong banal na kasangkapan. Hindi ko sinabi iyon, mahika iyon. Tahimik, Sergeantly, ang mahikang bagay na iyon ay nagpapalito. Mga tauhan, basagin ang mahikang batong iyon. Ibigay sa akin ang mahikang bagay. Ano ang kinakabahan mo, Ginoong Huang? Takot sa batong ito. Na magsabi ng mga sekretong hindi dapat sabihin. Ginoong Zhang, Sa harap ng hukuman ni Chu Chen. Hindi ka maaring magmalabis. magmalabis? Katibayan na ang lahat, patuloy ka pa bang maglilitis? Ang inyong lingkod. Wang Mazi, si Ginoong Liu, sa maling paratang at paninirang puri. Ayon sa batas, sasaktan ng isang beses at ipapalaya sa malayong lugar. At kayo, bilang magulang ng bayan, alam ang batas ngunit lumalabag, tumatanggap ng suhol. At walang pakundangan sa buhay, anong parusa ang nararapat sa inyo? Ginoong Zhang, ang martilyong panghukuman, kayo ba ang papalo? O ako ang gagawa para sa inyo? Huwad na opisyal. Tumatanggap ng suhol, walang pakundangan sa buhay. Parusahan ng mabigat ang huwad na opisyal. Ibigay ang hustisya kay Chu Chen. Ang ganitong opisyal ay hindi karapat-dapat maging magulang ng bayan. Bumaba ka. Katahimikan. Lahat, magkatahimikan kayo sa harap ng inyong lingkod. Mga walang hiya, Wang Mazi, Liu Fu. Nagtutulungan para sirain ang mabuting tao. Nagtangkang suhulan ang inyong lingkod. Lubhang malalang kasalanan. Ginoong Zhang, hindi nyo pwedeng gawin ito. Tinanggap nyo ang pilak, nangako kayo sa amin. Kayong nag-utos sa amin, hindi nyo pwedeng talikuran kami. Nangangatwiran pa? Paninirang puri sa opisyal ng imperyo, dagdagan ang kasalanan. Mga tauhan, dalhin ang dalawang ito, ikulong sa piitan ng mga bitay, at hintayin ang hatol. Ginoong Chu, ang nangyari ngayon ay isang malaking pagkakamali. Hindi napansin ng inyong lingkod, nalinlang ng mga taksil. Masyado pong mabigat ang sinabi niyo. Kayo po'y nakakita ng katotohanan at ibinalik ang aking tangal. Lubos akong nagpapasalamat. Hindi karapat-dapat. Hindi ito lugar para mag-usap, Ginoong Chu. Maaari ba tayong lumipat sa loob, upang may paglingkod ko kayo ng saa bilang paghingi ng tawad? Ginoong Chu, inumin niyo po ang saa. Ito ay pinakamahusay na lungging bago ang ulan. Nabihira kong inumin. Si Ginoong Zhang ay magulang ng bayan, ako ay isang karaniwang mamamayan. Ang ganitong paggalang, hindi ko karapat-dapat. Dati, ang inyong lingkod ay bulag, muntik nang magdulot ng malaking pagkakamali. Pakiusap, Ginoong Chu, magpakita ng kahabagan, huwag po kayong magali sa akin. Nalinaw na ang katotohanan sa hukuman. Hindi ako taong mapagtanim. Ngunit, ang mga nasa likuran ko, medyo mainit ang ulo. Ginoong Chu, sino po ang nasa likuran ninyo? Mahirap ang pagiging opisyal. Ang maliit na bagay na ito, walang gaanong halaga. Para sa inyong sigla. Banal na kasangkapan. Gumagawa ng apoy ng walang pang-ignition. Ito ay gawa ng Diyos. Ito lamang ay maliit na bagay para sa paninigarilyo na ibinigay ng kaibigan ko. Sinabi niya, ang magulang ng bayan na nagpoprotekta may gantimpala. Kung hindi nagsisilbi, at nakikipagsabuatan sa mga tulisan, ang bagay sa kanyang kamay, ay hindi lang basta panindi ng apoy. Naiintindihan ng inyong lingkod. Maging panatag, Ginoong Chu. Mula ngayon, ako si Zhang, ay susunod sa inyo. Sa lungsod na ito. Ang inyong negosyo ay aking negosyo. Sinumang kalaban ninyo, ay kalaban ko, at aking alisin ang mga hadlang. Na pala, yung batong nagsasalita, dinurog ko na. Sana, hindi na natin kailangan gamitin ang ganoong bagay. Opo, naiintindihan ko. Paalam, Ginoong Chu. Malaking sakuna, mga biyaya at kayamanan ito. Ito ang malaking pagkakataon, hagdan ko pataas. Tanghali na, wala pa ring balita. Baka may nangyari kay Chu Chen. TSK, sumpa ang bibig ko. May anghel na nag-aalaga kay Kuya Chu Chen. Makakaligtas siya. Kasalanan ko, sinumpa ko siya. Si Kuya Chu Chen ang tunay na dragon ng baryo. Kung may mangyari sa kanya, ako ang unang lalaban. Tatay, pugutan ba ng ulo si kuya? Hindi. Alam ni Chen ang ginagawa. Walang mangyayari. Kung hindi bumalik si Kuya Chu Chen, pupuntahan ko ang munisipyo at papatayin ang mga hayop. Si Chu Chen. Bumalik na si Chu Chen. Sabi ko na walang mangyayari. Kuya Chu Chen, buti naman ligtas ka. Kinabahan ako.
Mabuti at nakauwi ka. Bayani si Chu Chenchen. Alam kong may swerte ka. Huwag mo sanang isipin ang sinabi ko. Kuya Chu Chenchen. Ito, bagong itlog. Pa sa inyo ni ate. Ikaw ang tagapagligtas ng baryo. Sabi nila, sa korte. Ginamit mo ang batong mahiwaga para aminin ni Nawang Mazi. Natakot ang mga hayop na opisyales. Mas magaling ka pa kay Bao King Chan. Salamat sa inyong lahat. Ibigay niyo na lang ang itlog sa mga bata. Nakauwi ako. Dahil sa hustisya. Pero ipinaalala nito sa akin. Napakahina ng baryo Masyan. Kahit sino, kayang-kaya tayong apihin. Ganito ba? Ang gusto niyong buhay. Hindi. Mabuti. Kung ayaw, protektahan natin ang sarili. Tinipon ko kayo para mag-announce, Baryo Masyan Security Force. Opisyal ng binuo. Late Aizu, Narito. ikaw ang team captain. Sa training at disiplina. Kaya mo ba? Huwag kang mag-alala, Kuya Chu Chenchen. Kahit mamatay ako, gagampanan ko ito. Hindi tayo bubuo ng grupo para mang-api. Para tayo ang makaganti kapag inapi tayo. Para protektahan ng pamilya, lupa at dangal. Naiintindihan? Opo. Hindi sapat ang determinasyon. Kailangan ng armas. Kuya Chu Chenchen. Ito rin ay isang mahiwagang sandata mula sa mga Diyos. Ito'y tinatawag na armor breaking staff, karaniwang mga espada, mababasag agad sa isang hampas. Isuot ang Black Tortoise armor, isuot ang Diamond helmet, hawakan ang armor breaking staff. Kayo ang pinakamatibay na kalasag ng Masyan Village. Ang pinakamatalim na patalim. Lahat palitan ang kagamitan. Wang Mazi, Heifeng Stronghold, maghintay kayo. Nagsisimula pa lang ang laro. Lahat tumer. Mula ngayon, kayo'y mga mandirigma. Pagsunod ang tanging tungkulin. Magsimula ang pagsasanay. Kanang panig, tingnan ang linya. Broad Chu, lalong umuunlad ang iyong Masyan Village. Ang mga guwardiyang ito'y masiglat malakas, higit pa sa mga pulis na munisipyo. Sino pa ang magsasabing ito'y mahirap na liblib na lugar? Sobra naman ang papuri, boss yan. Pangontra lang sa mga abala. Para hindi maistorbo ng mga langaw ang ating paghahanap buhay. Boss Gian, uminom po kayo ng saa. Pagdating sa negosyo, dumating ako ngayon para magreklamo. Kumalat na ang katanyagan ng snowflake salt sa mga kalapit na lalawigan. Pinipilahan ng mga mangangalakal ang aking tindahan para sa paninda. Ang kaunting imbak ko ay paang patak sa dagat. Kailangan mong magpursige. Baka masira ang aking reputasyon bilang Diyos ng kayamanan. Hindi pwedeng madaliin ang produksyon ng asin. Ngunit ipinatawag kita. Para ipakita ang dalawang bagong kayamanan na mas magpapayaman sa iyo kaysa sa asin. Mas mabuti pa kaysa sa snowflake salt. Dalian mo't ipakita. Boss Kian, sila po. Ito, ako ba ito? Bakit ang daming butas-butas sa mukha ko? Banal na bagay. Gawa ito ng mga Diyos. Salamangkero bang ito? Hindi ito salamangkero. Tinatawag itong Crystal Treasure Mirror. Ayon sa aking asawa, magpapabaliw sa kagandahan ang salaming ito sa mga babae sa buong mundo. Hindi lang basta mababaliw. Bubuksan nito ang pitaka ng mga mayayaman at kilalang kababaihan para sa atin. Magkano mo ito ibebenta? Huwag muna ang presyo. May isa pang bagay na kasama nito. Ito'y tinatawag na scented soap. Ang bango. Mas mabango pa sa pinakamahusay na pabango. Ano ito? Hindi ito para amuyin. Here's you. Kuya Chu Shenchen, ano po? Hugasan mo ang iyong kamay. Mas malakas pang maglinis kaysa sa gugo at nag-iwan ng kahima-himalang bango. Boss Kian, hawakan mo ang kanyang kamay. Paano nangyari? Ang lambot at kinis ng bala. Isang Crystal Treasure Mirror na nagpapakita ng bawat depekto. At isang banal na scented soap na naglilinis ng dumi at nagpapakinis at mabango sa balat. Kapag parehong ipinakita sa mga mayayamang babaeng mahilig sa kagandahan, anong malaking pagkabigla ang maidudulot nito? Dagat ng gintot pila. Broad Chu, hindi. Diyos ng kayamanan Chu. Ikaw ang aking pangalawang magulang. Sabihin mo, paano ibebenta? Sang-ayon ako sa anumang kondisyon. Ay benta. Boss Kian, maliit ang iyong pangunawa. Magsasagawa tayo ng isang hindi pangkaraniwang pagdiriwang. Isang handaan para lang sa mga mayayaman at makapangyarihan. Gawin nating simbolo ng katayuan ang dalawang ito. Para magsiksikan sila para makuha ito. Handaan? Subasta? Mas mataas pa sa subasta. Ang pangalan natin. Sa isang gabi lang, mag-umaling sa buong lalawigan hanggang sa kabisera. Ginoong Chu, mula ngayon. Ako, si Qian Wanli, ay magiging sunod-sunuran sa inyo. Kabisera. Ikapitong prinsipe. Ang labanan para sa trono. Malapit na. Malalaman nyo, mas malakas ang pera kaysa espada. Kuya Chu Chanchen, Boss Qian, may problema.
Nagpadala ng sulasili, ang hip sa distrito. May galing sa lalawigan. Hinahanap kayo ng may pangalan. Galing sa lalawigan. At may pangalan pa? Tolchu, hindi ito biro. Aya tayong durugin ng mga tagalalawigan. Mahal, Ang bilis. Mukhang mas malaki ang epekto ng salamin at sabon kaysa inaasahan. Kalmahan mo, boss yan. Kung biyaya, biyaya. Kung sakuna, hindi natin maiwasan. Tingnan muna natin. Mga sundalo. Ang daming sundalo sa baryo. Naku, yung gintong karwahe, daang bises na mas magara kaysa sa sahe ng gobernador. Kuya Chuchanchen, umalis na kayo. Atrasin namin sila. Dadaan muna sila sa bangkay ko. Kalokohan. Itago niyo ang mga sandata. Dito lang kayong lahat. Walang aalis ng walang utos sa akin. Ikaw, si Chuchanchen? Ako nga po. Ano po ang ipinagagawa ng inyong kamahalan? Isang hamak na taga-baryo. Nakita ang simbolo ng hari, hindi man lang lumuhod. Ang lakas ng loob. Nagbibiro po kayo. Isang karaniwang mamamayan lang po ako, hindi alam ang mga patakaran ng korte. Hindi naman kasalanan ng hindi alam, di ba? Pasalita ng ikapitong kamahalan. Ang mamamayan ng Barangay Masyan, si Chuchanchen. Dahil sa kanyang mapanlikha at kapaki-pakinabang na ambag, ay nakapukaw ng aking paghanga. Iniutos na humarap siya agad sa lalawigan. Walang pag-atubili. Ito ang utos. Dumating din gusto ko sanang dahan-dahan lang. Hindi ko akalain ang salamin at sabon direktang umabot sa prinsipe. Ang ikapitong prinsipe. Ang labanan sa trono. Ang malalim na tubig ng kabisera mas mabilis at mapanganib. Chuchanchen. Narinig mo ba ang utos ng kamahalan? Tinatanggap ng inyong abang lingkod. Mabuti naman naintindihan mo. Mag-ayos ka. Ayaw maghintay ng kamahalan. Payo ko sa iyo. Ang pagpunta mo sa lalawigan, ungo sa langit o sa hukay, ay nakasalalay sa talino mo. Chuchanchen. Tapos na ang pagpapahayag ng kautusan, nakatungo pa rin. Akot na ba? Ang pagkatawag na ikapitong prinsip ay swerte mo sa walong buhay. Huwag nang maghintay pa, tanggapin ang utos at magpasalamat. Hinghe, huwag kang matakot, wala ito. mahal, ang prinsipe ang tumawag. May panganib ba sa iyo? Huwag mag-alala kung swerte ito, hindi kasawian. Baka oportunidad ito. Maghintay ka sa bahay, alagaan mo ang sarili mo. Tio, Yesu, habang wala ako. Ang workshop sa baryo at ang bantay ay sa inyo na. Palakasin ang pagruronda ng bantay, huwag magpabaya. Huwag kang mag-alala, Chen, nandito ako. Walang makakagulo sa baryo. Aray, isang probinsyanong magsasaka, ang yabang bago umalis. Akala mo general na papunta sa digmaan. Chu Shenchen, paalala ko sa iyo. Napakamahalaga ng oras ng ikapitong prinsip. Wala siyang oras maghintay. Nagkatawa ko kayo, Yunoch. Ang tahanan ay ugat, di mapayapa ang ugat, di mapayapa ang tao. Kapag maayos ang tahanan, makapagtrabaho ng maayos para sa prinsipe. Malamang naiintindihan ng prinsipe at di magagalit. Matalino ang dila. Sana ganyan ka pa rin kapag nakita mo ang prinsip. Lete na, umalis na tayo. Namangha ka, no? Ito ang tahanan ng ikapitong prinsip. Kahit 10 buhay ang paghirapan ng ordinaryong tao, di makakapasok dito. Pagpasok mo, alamin mo ang sasabihin. Isang maling salita, isang maling kilos, at mawawala ang ulo mo. Salamat sa paalala, ngunit gaano man kalaki ang bahay. Tirahan pa rin ito. Ang nagbibigay halaga ay ang nakatira dito. Sino ba talaga ito? Ang talino magsalita. Tingnan natin kung matibay din ang buto mo. Naghihintay ang prinsip sa loob. Dragon o Wood, pasok ka na. Sumunod ka sa akin. Ginoong Chu, maghintay ka muna dito. Tatawagin ka ng prinsip pagkatapos ng mahalagang gawain. Ginoong Wang, bumaba na ang antas sa bahay ng prinsip. Kahit sino na lang nakakapasok. Tama po kayo, Ginoong Li. Mukhang dukha, mas mababa pa sa alila. Anong swerte ang nakuha niya para matawag ng prinsip? Baka parusahan. Tingnan mo, parang estatwa. Takot na talaga. Pananakot. Pinabayaan ako tapos hinamak ng mga ito.
Kawili-wili ang ikapitong prinsipe. Nakalimutan na ng prinsip. Langgam lang yan. Sino ang mag-aalala? Maghintay ka, pagkatapos linisin. Itatapon siya na paang basura. Chu Shenchen, ikaw ay tinatawag ng ikapitong prinsip. Ang karaniwang mamamayan na si Chu Shenchen ay humaharap sa ikapitong prinsipe. Itaas ang iyong ulo. Chu Shenchen, taga Mashan Village. Dati walang alam na sugarol. Kalahating taon lang, nagbago ng husto mula sa halos mamatay sa utang. Bayad lahat ng utang, naglabas ng salamin, asin at iba pang kakaiba. Ginulo ang buong bayan, sabihin mo sa akin ang sikreto mo. Ano ba talaga? Narito na, umpisa na. Wala po akong sikreto, mahal na hari. Matapos malagpasan ng hirap, nagkaroon ng kakaibang pagkakataon at nagbago. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kakaibang pagkakataon? Magandang dahilan. Anong pagkakataon ang makakapagbigay sa isang probinsyanong tulad mo ng basong salamin na mas maganda pa sa sahari? Anong pagkakataon ang makakagawa ng puting asin na parang niebe? Maliwanag po ang inyong pag-isip, nakakita ko. Nang lumang talaan sa kuweba. Doon ko natutunan ang paggawa ng salamin at asin. Swertihan lang po at sinunod ko lang ang nakasulat. Isang talaan? Akala mo ba bata ako? Kahit may paan. Saan galing ang materyales? May nakatagong biyaya ba sa Mashan? Hindi po ninyo alam, malaki ang siya at maraming kayamanan. Mga mineral ay nakatago sa kabundukan, sinunod ko ang mga guhit. Nakahanap ng ilang mina sa likod ng bundok kaya nagtagumpay. Sa totoo lang, swerte lang sa lugar na ito. Segsh, kahit na suwerte ang salamin at asin. Tatanungin pa kita, ayon sa mga tiktik. Gumamit ka ng kidlat na pamalo para takutin ang mga buwaya. At batong nagsasalita, para talunin ang kalaban sa korte. Galing din ba sa talaan ang mga ito? Mahal na hari, magulo ang panahon, nagkaroon ako ng kayamanan. May mga nang aabang kung wala akong panangdalang. Baka patay na ako noon pa. Tungkol sa kidlat at bato. Mga simpleng imbensyon lang po, hindi karapat-dapat. Pwede sa mga hampas lupa, pero sa harap nyo. Mga walang kwentang palabas lang. Ang tapang at talino ng taong ito ay pambihira. Mahusay magsalita, maaring totoo ang sinasabi. O isang likas na mapagkunwari, mga walang kwentang palabas. Chu Shenchen, alam mo ba? Ang mga walang kwentang palabas na ito ang nagpakita. Na interesado ako. Ang mga simpleng imbensyon mo, hindi malaman ng mga tiktiko ang pinagmulan. Chu Shenchen, ang pagpapakumbaba mo. Sa akin ay paang pagtatago. Sobra po ang papuri ninyo, maliit lang ang aking kakayahan. Dala ko po ang munting handog. Baka mas magustuhan nyo kaysa sa mga palabas. Nagpapangga. Anong kakaibang kayamanan ang maibibigay ng isang taga-probinsya? Mga bato at kahoy lang, yan na hindi naman kilala. Huwag magpakitang gila sa harap ng kagalang-galang. Buksan mo na. Huwag mong sayangin ang oras ng kagalang-galang. Makikita ninyo ang buong mundo mula rito, kagalang-galang. Mapapalawak ang inyong pananaw at malilinaw ang landas ng hinaharap. Ang lakas ng loob. Sabi ng mga pantas, bilog ang langit, parisukat ang lupa. Kahit ang emperador ay hindi makapagsalita ng ganyan. Tingnan ninyo, kagalang-galang, at makikita ninyo ang katotohanan. Ano ito? Isang perpektong kristal na globo. Napakabihira nito. Anong uri ng tanawin ito? Hindi ko pa ito nakikita. Hindi ito dibuho. Ang berde ay kontinente. Ang asul, maaring, dagat. Kagalang-galang, mga mahal na Ginoo. Ang lupa sa ilalim ng ating mga paa ay hindi bilog ang langit, parisukat ang lupa. Ito ay isang malaking globo. Ito ang kunyutu na ginawa ko batay sa mga lumang teksto. Ipinapakita nito ang buong hitsura ng ating mundo. Kalokohan. Nanggugulo ka. Simula sa pol, bilog ang langit, parisukat ang lupa. Malinaw na ito ay isang masamang bagay. Kagalang-galang, tingnan nyo. Narito ang ating dakilang siya. Ang ibig mong sabihin, sa labas ng lupain ito, ay mayroon pang napakalawak na mundo? Nanggugulo siya, kagalang-galang.
Tiyak na gumamit siya ng masamang mahika. Ang disenyo sa globong ito ay kakatwa. Gusto niyang linlangin ang inyong pandinig. Kagalang-galang, hindi ko ito sinasabi ng walang basehan. Ang lahat ng nakalarawan sa kunyuto ay may ebidensya. Kagalang-galang, tingnan nyo. Ang dakilang siya ay nasa silangan ng kontinenteng ito. Sa kabila ng silangang dagat ay ang mga isla ng mga piratang hapon. Sa takong silangan pa, may malawak na lupain. Doon, ang mga tao ay may kulay ginto ang buhok at asul ang mata. Iba sila sa atin. Mga taong may kulay ginto ang buhok at asul ang mata. Tama. Magagaling sila sa paglalayag at paggawa. Malalakas ang kanilang mga barko at kanyon. Nakatuon na ang kanilang tingin sa buong mundo, kagalang-galang. Ang banta ng mga piratang hapon ay isang maliit na bahagi lamang. Ang tunay na banta ay nanggagaling sa mga malalayong bansa na hindi natin alam. Kalokohan. Malakas ang hukbo ng dakilang Chia. Bakit tayo matatakot sa mga dayuhan? Mali po kayo, Ginoo. Ang lakas ng hukbo ay nakasalalay sa salapi, pagkain at armas. Ngunit ngayon, matindi ang pag-agawa ng lupa sa Xia. Hirap na ang mga mamamayan sa pagkain. Walang laman ang kaban ng bayan. Paano tayo makikipagdigma ng matagal, kagalang-galang? Ang tunay na paraan para yumaman at lumakas ang bansa ay hindi sa pag-aaway, kundi sa pagtuklas. Ang mga hindi pa natutuklas ng lupain ay maaaring may mga bihirang mineral. Ang malalayong dagat ay maaaring nagtatago ng mga pampalasa at kayamanan. Sa halip na mag-agawan sa maliit na lupain, tingnan natin ang buong mundo. Bumuo ng isang hukbong dagat na walang katapat upang kontrolin ang karagatan. Ipunin ang kayamanan ng mundo sa dakilang Xia. Sa oras na yon, hindi lang ang hapon, kundi ang buong mundo ay yuyukod sa inyo, kagalang-galang. Umalis ka na, Chu Chen Chen. Anong gantimpala ang gusto mo? Posisyon, titulo, o napakaraming kayamanan? Maglingkod ka lamang sa akin. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat, Your Highness. Your Highness, hindi ko kailangan ng posisyon sa gobyerno. Hindi ko rin hinahanap ang kayamanan. Ano ba ang gusto mo? Nais kong maging magkaalyado ninyo, Your Highness. Magkaalyado? Handa akong ibuhos ang lahat ng aking kakayahan. Upang makapagtatag ng isang imperyo ng negosyo para sa inyo. Magbibigay ako ng tuloy-tuloy na suportang pinansyal at materyales. Upang matulungan kayong makamit ang pinakamataas na posisyon. Ang hiling ko lamang ay maging matibay na sandigan nyo ang aking imperyo ng negosyo. Bigyan ng ganap na proteksyong pampolitika ang aking mga negosyo. Kapalit ng aking kayamanan, ang inyong kapangyarihan. Chu Chen Chen, alam mo ba, na mula noon, wala pang ordinaryong mamamayan ang nangahas na makipag-alyansa sa isang prinsip. Alam ko, Your Highness. Ngunit kayo ay hindi pangkaraniwang prinsipe. At ang inyong hangarin ay malaki rin. Ang nais ninyo ay ang buong kaharian at higit pa. At ako, ang makapagbibigay sa inyo ng barko at layag patungo sa landas na iyon. Mabuti, napakagandang paghahalin tulad sa barko at layag. Chu Chen Chen, hindi ka nga nagpabigo sa akin. Alyado, pinapayagan kita. Mula ngayon, ikaw ay tao ko na. Sa loob ng dakilang Xia, habang ako ay nakatayo, walang sinuman ang makakapinsala sa iyo. Ang JD pendant na ito ay katumbas ng aking presensya. Gamit ang sulat kamay na ito, ang mga opisyal sa lalawigan ay magbibigay sa iyo ng lahat ng kaginhawaan. Sechna, ipakita mo sa akin kung gaano kalaki ang may tatayo mong imperyo ng negosyo. Tiyak na hindi ko bibigyan ng inyong pag-asa, Your Highness. Asawa, sa wakas ay nakauwi ka na. Hinhi, nag-alala ka. Nakauwi na ako. Ayos lang ang lahat. Brother Chen, hindi ka ba pinahirapan ng prinsip? Nga, Chen Zi. Tayong mga simpleng mamamayan ay hindi kayang makipagsapalaran sa mga makapangyarihan. Huwag kayong mag-alala, hindi lamang ako pinahirapan. Pinuri pa ako ng 7th Prince. Ito ang kanyang sulat kamay. Mula ngayon, hindi lang hindi hadlangan ng mga opisyal ang ating negosyo sa baryo. Susuportahan pa nila ito ng buong buo. Uncle, Tizu, may bagong plano ako. Hindi tayo dapat magpakontento sa snowflake salt at salamin. Kailangan natin lumaki. Magtatayo tayo ng semento factory sa lupang tiwangin sa kanluran at pabrika ng tela sa may ilog sa silangan. Semento. Tela? Ano yon? Ang semento ay pulbos mula sa sinunog na limestone at luwad. Kapag hinaluan ng tubig, matigas ito gaya ng bato. Mas mainam ito sa paggawa ng kalsada at gusali kaysa sa tradisyonal na ladrilyo. Ang pabrika ng tela ay gagamit ng bagong paraan ng paghahabi. Ang produkto nito sa isahaw ay katubas ng sabaw ng lahat ng kababayan sa baryo. Brother Chen, susunod kami sa plano mo. Ako na ang bahala sa pagbili ng lupa. Brother Chen, ang mga mayayamang magsasaka ay napakalupit. Dinala ko ang pilak para bumili ng lupa, pero pinalayas nila ako na paangsalot. Kahit magkano ang presyo, hindi ko ibebenta. Nagkaisa pa sila na sinabing sinumang magbenta ng lupa sa'yo ay kalaban ng lahat. Boycott. Chen Zi, napakasimple ng pag-isip mo. Kapag nagtayo ka ng pagawaan at pabrika, ang mga tao sa baryo ay magtatrabaho sa'yo. Wala nang magiging kasama sa kanila. Natatakot silang maubos mo ang lupa sa baryo, maputol ang kanilang ugat. Mukhang kailangan ng taong may alam sa bagay na ito. Chen, sa bayan ay may balita. Ang pinakamalaking bangko sa distrito, ang Tung Yuan Hao, ay nagtanggal sa kanilang pinakamahusay na accountant. Accountant. Tinatawag siyang T. Suan Pan. Napakagaling sa pagtutuos, pero matigas ang ulo. Inagawa siya ng peking talaan ng may-ari. Nang ayaw niya, sinira niya ang abacus at pinalayas. Matuwid at hindi sumusuko, siya ang taong kailangan ko. Taizu. Ihanda ang kalesa. Ako mismo ang makikipagkita sa Tai Suan Pan na ito. Ang nakababatang si Chu Chen Chen, nangahas na dumalaw. Nakita ko na si Ginoong T. Suan Pan. Chu Chen Chen. Ang binatang biglang yumaman sa Mashan Village dahil sa mga kakaibang pamamaraan. Hindi ako nagbebenta ng salamin o tumatanggap ng asin dito. Umalis ka. Mali ang akala niyo, Ginoo. Naparito ako upang aniyahan kayong lumabas. Pamahalaan ng lahat ng aking negosyo at talaan.
Kayo ang magsasabi ng sweldo. Pamamahalaan? Pa gumawa ng peking talaan? O pa linawin ang mga kayamanang nakuha sa pandaraya? Mali ang sinasabi niyo, Ginoo. Kumikita ako sa bagong teknolohiya. Malinis ang bawat sentimo sa bagong paraan ng negosyo. Nagtayo ako ng semento at paghahabi para magkaroon ng trabaho at pagkain ng mga tao. Hindi ito pandaraya. Mga pangalang hindi ko pa naririnig. Dapat matatag ang negosyo. Dapat may tiwala at matatag. Mga panandalian lang ang mga yan. Kapag hindi matatag ang pundasyon, mahuhulog ka rin. Ginoo, nagbabago ang panahon. Mapag-iwanan ang ayaw umunlad. Magkaiba ang ating landas. Ang abacus ko ay para sa tunay na talaan lamang. Hindi para sa mga pangarap mong walang pundasyon. Umuwi ka na, binata. Matigas talaga ang matandang ito. Para mapilit siyang lumabas, kailangan ng ibang paraan. Hindi mo ba naintindihan? Gusto mo bang palayasin kita? Sinabi ninyong pangarap lang ang plano ko, natutunan ko yon. Pero bawat gusali ay nangangailangan muna ng plano. Nangangahas akong ipakita ang plano ng pangarap na ito sa inyo. Pakiusap suriin niyo ito. Mga kakaibang bagay na naman. Abacus lang ang kilala ko. Hindi ko kilala ang mga guhit-guhit mong ito. Ano ito? Mga guhit-guhit? At itong bilog at troso, ano ang ibig sabihin? Hindi ito guhit-guhit. Ito ay mas madaling paraan ng pagbilang. Ito ang una, ito ang pangalawa, kayang ipakita ng malinaw ang mga komplikadong talaan. Ito ang budget chart. Malinaw na makikita ang paggamit ng bawat daang tile ng pilak, pagbili ng lupa, pag-upa ng tao. Bawat sentimo ay malinaw, ito ang report chart. Kaliwa, produksyon ng semento sa unang buwan, kanan, tinatandyang kita. Ang pagkakaiba nito ay ang netong kita. Tao, 30 tile, materials, 50 tile, pagkalugi, 5 tile. Ang kita ay 3 bises ng gastos. Tingnan mo rito, Ginoo. Tradisyonal na paggawa ng bahay, pagkuha ng bato, paghuhulma. Matagal at mahirap ang transportasyon. Ang semento ko, paghahalo ng buhangin at bato sa tubig, tumitigas, mas matibay pa sa ladrilyo. Isang manggagawa, katumbas ng 10, malaking pagbaba sa gasto sa tao. Isang tao, katumbas ng 10. At ang materyales ng semento, limestone at luwad, sagana sa likod ng bundok. Halos walang gastos. Ginoo, kalkulahin mo ulit. 3 beses na kita, konserbatibo pa ang pagtantya. Ang mga pamamaraang ito, natutunan mo ba sa librong iyon? Ginoong Chu, bulag ang matandang ito, hindi nakilala ang dakila mong kakayahan. Nais kong maging estudyante mo, matutunan ang mahiwagang pagtutuos na ito. Masyado kang nagpupuri, Ginoo. Hindi ako karapat-dapat maging guro mo. Hiling ko lang, lumabas ka at pamahalaan ng lahat ng aking negosyo at pananalapi. Ang talino mo, Ginoo, napakalawa. Nais kong maglingkod sa iyo, mula ngayon. Ang accounting ng mga industriya ng Chu, ipagkakatiwala sa akin. Sa tulong mo, Ginoo, lalong lalakas ako. Dahil tinanggap ko ito, unang payo ko, alam mo ba, Ginoo? Bakit nagtutulungan ang mga mayayamang taga-baryo na pigilan ang pagbenta ng lupa? Natatakot silang putulin ko ang kanilang ugat. Putulin ang ugat? Ginoo, ibig sabihin, kukunin mo ang buhay nila. Sa palagay mo ba, maghihintay lang silang mamatay? Yesu, huwag pabayaan ang pagsasanay ng security team. Lumalaki ang ating negosyo sa baryo, mas maraming mainggit. Sa araw, ang 2 pabrika ang pinakamahalaga sa patrol. Huwag kang mag-alala, Chen. Hatiin ko ang team sa 3 shift. Bantayan 24 oras, siguradong hindi makakapasok kahit langaw. Ginoo, sa buong buhay ko. Hindi ko pa nakita ang baryong ganito, kaganda ang kalagayan. Ang semento, kayang magtayo ng bahay, maglatag ng kalsada, walang hindi kayang gawin. Ang makina sa pabrika ng tela, napakahusay sa paglipas ng panahon. Ang baryong masyan ay magiging isang mahalagang bayan. Simula pa lang ito. Napala, Ginoo. Ang mga mayamang taga-baryo na binanggit mo, may kilos ba sila kamakailan? Kakaiba, mula na makuha mo ang utos ni Seventh Prince. Nawala silang parang bula. Pero ang mga lokal na ito, hindi sila susuko ng basta-basta. Palagay ko, naghihintay lang sila ng pagkakataon. Katahimikan bago ang bagyo. Habang hindi sila gumagalaw. Magpusili tayo sa pag-unlad. Basta't sapat tayong malakas. Anumang balak hanggang papel na tigre lang. Kapitan, nalaman na. Ang barangay Masyankon ay isang bundok ng ginto. Ano ba naman ang maitutulong ng isang sirang na yon? Kapitan, tingnan nyo. Ito'y semento. Mas matigas pa sa bato. Ginagamit nila ito sa pagtatayo ng mga pagawaan, sa pagpapalapag ng kalsada, at sa pabrika ng habi. Mabilis na umikot ang mga makina. Ang dami ng tela sa isang araw ay pang nagnakaw ka sa isang bayan. At mayroon pang niebe na asin. Salamin na kristal. Nakita mismo na maliit na ito ang mga karito ng pilak na pumapasok sa nayon. Nakaka-interest. Paano ang depensa? Mga ilang dosenang bantay na pawang magsasaka lamang. May mga kahoy na patpa. Ang pinuno, si Litieju, ay isang malaking tanga na may lakas lamang. Si Chu Chenchen ay laging nasa konstruksyon. Hindi talaga namamahala, Kapitan. Si Chu Chenchen ay isang swerte-swerte lang na sugarol. Yumaman sa paghanap ng kayamanan. Sa nayon, bukod sa mga bantay, pawang matatanda, mahihina, kababaihan at bata. Parang tupa na handang katayan.
Isang swerte-swerte lang na sugarol, karapat-dapat ba sa bundok ng ginto? Ipag-utos mo, lahat ng mga kapatid, humawak ng armas. Sa ikatlong pagtawag ngayong gabi, sumama kayo sa akin pababa. Patay! 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 Duguin ang barangay Masyankon. Walang may iwan. Ernew, halika tingnan. May kumikilos ba sa gilid ng kagubatan? Tao. Maraming tao. May itim na grupo. May hawak ng armas. Hindi taga na yon. Galing sa Black Wind Mountain. Ay, hindi. Mga tulisan. Kunyeta, ang mga hayop na ito mula sa Black Wind Fortress. Gusto nilang kunin ang ating kayamanan. Lahat, unang alerto. Tumunog ng alarma. Bilis. Dumating na ang mga tulisan. Ikaw, hanapin agad si ate at sabihin. Huwag siyang magpanik. Ayusin ang mga kababaihan at bata na magtago. Ang iba, maging alerto. Hawak ng armas, sumama sa akin sa pintuan ng nayon. Ate, malala na. Ang mga tulisan ng Black Wind Fortress ay umaatake na. May itim na grupo, daan-daan. Sinabi ni Kuya Tieshu na magtago ka agad kayo. Ano na panik-panik? Ano nang bilhin ng asawa bago umalis? Kapag mas delikado, mas kailangang kalmado. Ilang tao ang kayang lumaban sa side ni Kuya Tiesu? Kasama ang nagpapatrolya, 50. 50 ay kulang. Sabihin mo kay Kuya Tiesu. Ipagtanggol ang pintuan ng nayon. Huwag hayaang makapasok ang mga tulisan. Sa kanya nakasalalay ang depensa ng nayon. Tumahimik kayong lahat. Makinig. Hindi oras para umiyak. Naglalaban ang mga lalaki sa harap. Hindi tayo dapat maging pabigat. Ipinagkatiwala sa atin ng asawa ang tahanan. Kailangan nating ipagtanggol. King. Ang Black Wind Fortress yon, mga mamamatay tao na walang awa. Ano ba ang magagawa natin? Marami. Lahat ng babae sumama sa akin. Ilabas ang mantika sa bahay at painitin sa kawali. Mga bata, kumuha ng bato sa likod ng nayon. Mas marami, mas mabuti. Wang Go. 8. Sakyan ang pinakamabilis na kabayo sa nayon. Pagmadali sa pabrika ng semento at sabihin sa asawa. Sabihin mo, buong lakas ng Black Wind Fortress ang lumalabas. Bumalik agad. Bilisan. Siege, 8. Magtiis kayo. Ete, dumating na sila. Mga tauhan, sugod. Salakayin ang barangay Masyan. Patayin ang mga lalaki, ipakain sa aso. Hulihin ang mga babae. Ang mga ginto at kayamanan ay atin. Patay, patay, patay. Mga kapatid, nasa likod natin ang ating mga magulang, asawa at anak. Ngayon, walang makakalampas. Ipagtanggol, ipagtanggol. Gamit lang ang kahoy, siraan. Ngayon na, santok. Ang ganda pala ng binigay ni Kuya Chen. Mas mabilis pa kaysa si Bat. Handa na ba kayo? Handa na. Mga walang kwenta. Mga mamamana, handa. Bumaril. Mag-eskudo. Umalis kayo. Gamitin ang pambasag. Basagin itong bahay pagong. Bilis. Sumalag. Gamitin ang katawan. Magbuhos ng mantika. Mga bato. Ihagis. Mga babae lang, mayabang pa? Sugod. Pumili kayo ng babae. Aray. Kuya Tiesu. Ang bahay ay iniwan sa atin ng asawa. Mga babae ng barangay Masyan. Walang duwag. Sumunod sa akin, bababa tayo. Ang semento ni Ginoong Chu. Ang pabrika ng tela ay isa ng malaking pinagkakakitaan sa ilalim ng aking pamamahala. Hindi ka nga nagpabigo sa akin. Salamat sa pagtangkilik ng kamahalan. Kapag naayos na ang kalsada, dodoble pa ang kita. Patawarin po ninyo ako, kamahalan. Ang taong ito ay nagsasabing galing sa barangay Masyan. May napaka-importanteng bagay at kailangang makausap si Ginoong Chu. Ergaw, bakit ka nandito? May problema ba sa baryo? Kuya Chen, masama ang balita. Lumusob ang mga tulisan ng Black Wind Fort sa baryo. Ano? Mga tulisan. Si King. Kumusta siya? Si ate ang namumuno sa mga babae sa pagtatanggol. Nasira na ang pinto ng baryo. Ilang bisis na sinaksak si Kuya Tiesu para protektahan ang lahat. Nakahandusay sa dagat ng dugo. Bago ako umalis, nakita kong hinugot ni ate ang kanyang hairpin. At ihatid niya ang mga tao para lumusob pababa. King, ang hairpin lulusob pababa. Hindi. Kamahalan, pakiusap, magpadala po kayo ng mga sundalo. Iligtas niyo ang barangay Masyan. Iligtas niyo ang aking asawa. Si Chu Chen ay handang maglingkod sa inyo ng buong puso. Kahit mamatay, hindi ako magsasawa. Ginoong Chu, kumalma ka. Mga tulisan lang yan, hindi ganoon kagrebe. Kamahalan, mga marahas na tulisan yan. 50 lang ang mga tagapagtanggol sa baryo. Nasira na ang pinto ng baryo. Kung huli na, mawawala na ang barangay Masyan. Mawawalan na ng buhay si King. Mayroon kayong personal na utos na pwedeng unang gawin bago magulat. Bakit hindi niyo magamit? Ginoong Chu, naiintindihan ko ang pagmamadali mo. Ngunit ang patakaran ay patakaran. Hindi basta-basta magagalaw ang mga sundalo ng probinsya. Kailangan ng dokumento mula sa Ministry of War para magpadala ng mga sundalo. Maaming approval, 3 araw ang pinakamabilis. 3 araw. Kamahalan, pagkatapos ng 3 araw. Makakapaglibing ka na lamang para sa daan-daang katao sa Masha Village.
Ginoong Chu, ang kanyang kamahalan ay nagmamalasakit sa lahat ng tao. Ngunit kailangan ding isaalang-alang ang kabuwang sitwasyon. Ang bagay na ito ay nangangailangan pa ng mas mahabang pagpaplano at pag-uusap. Ikaw pala ang Seventh Prince. Napakabilis ng pag-unlad ng aking industriya kaya nag-aalala ka na. Sinusubukan mo pa ang gamitin ang mga tulisan upang pahinain ako. Upang ganap akong umasa sa'yo. Naiintindihan ko na ngayon. Ergaw, kaya mo pa bang lumakad? Kaya, Rochen, ano ang gagawin natin? Mahalaga ang mga sundalo ng kanyang kamahalan, hindi sila maaaring gamitin. Ang buhay ng aking asawa at mga kababaryo. Ako mismo ang magliligtas. Chu Shanchen, ano ang balak mong gawin? Mag-isa ka lamang, pa ang itlog na sumasalpok sa bato. Kanyang kamahalan, mas mabuting ipanalangin mo na ligtas ang aking asawa. Kung hindi, ako, si Chu Shanchen, ay magpapakita sa'yo. Kung ano ang tunay na kidlat mula sa langit.